Kakailanganin kong mauna. Ang bantayang kubon Gazhu ng Yao Shengu, nagtatago rito. Pakiusap Gazhu, lumabas po kayo. Ako lang ang maliit na guwardiya. Walang alalahanin, malayang malaya. Araw, paalam mga may-ari. Gabi, magandang gabi mga magaganda. Nandoon ang Gazhu sa unahan. Hindi ko hahayaang ang babaeng ito mula sa Wang El. Mauna pa. Gazhu. Ang hubog ng katawan ng babae, astig. Gazhu. Wang Imperial na lungsod. Yan ang Hecheng, Yewan Kiaong Jiangbi. Lin Yancheng. Taos pusong paanyaya, lumabas po ang guzu ng Yao Shengu. Dito na ako tumigil sa pag-iwas. Pero nahanap pa rin ninyo ako. Guzhu, wag po kayong magalit. Sabi nyo, ano naman ang kailangan? Ye yan ng Ye family sa Hecheng. Nagandog ng 100 bilyong cash. Nangangailangan kami, pakilabas po ang guzu. Guzhu. Wang Yanran Wang family sa Imperial na lungsod. Handang mag-alaying 1 trilyong cash. 10 manor, mga mansyon. At si Yanran mismo, handang maging alipin at tagapaglingkod. Handang makipaglingkod sa kanan at kaliwa ng Gazhu. Muli, hinihiling namin, lumabas po ang Gazhu. Kiaong Jiangbi. Lin Yancheng. Tigil muna. Gusto ko lang manirahan ng tahimik sa syudad. Maging masayang maliit na security guard. Yung mga ganyan. Ayaw kong madamay kahit man lang. Umalis na kayo. Ayaw kong dahil sa mga yan, mga problemang halata na, sirain ang mapayapang buhay ko. Hoy, Guzhu. Nahanap na po ng tauhan ninyo, ang 5 ate ninyo sa Yangcheng Orphanage. At ang panganay ninyong ate, Yuaner. Maaaring nahaharap siya sa problema. Ano, mga miss, makialis muna. May emergency ako. Guzhu, saan po kayo pupunta? May sasakyan ako. Sasamahan kita. Wujie. Hindi kita gusto. Huwag mo na akong abalahin. Yewan alam kong tinanggihan mo ako deti. Para sa'yo, kulang ang sinseridad ko. Ngayon, tingnan mo. Hindi ba sapat? Romantiko at sincero na ako. Walang kinalaman ang sinseridad rito. Sabi ko, hindi tayo bagay. Yewan huwag kang mahiya. Alam kong gusto mo ako. Ang pag-ibig ko sa'yo. Walang pagbabago, tapat ako. Sa mundong ito, paano magkakaroon ganito? Anong klaseng taong di nakikinig? Diyos ko, pakiusap, magpadala na kayong tutulong. Ay, ang romantik naman. Di ko akalaing. Ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera, ang Wu family. At ang pangalawang anak na si Uji. Sobra pala siyang inibig si Boss Ye, Yawaner. Ginoong Hu, napakaromantiko mo. At napakamatapat pang damdamin mo. Parang siya yung dream guy ko. Kung ako si Bosye, sasabihin ko agad opo. Wan maging girlfriend mo ako. Tingnan mo itong puso na rosas. At itong bulaklak. Kasing tatag ng puso ko. Doon dapat siya. Sagot siya. Sagutin mo siya. Ano ba itong nangyayari? Naku, may problema yata ang 8. Miss, pakisingil na lang ng delivery mo, please. Ginoong Wu, hindi ba matibay ang pagmamahal mo? Isang sikad lang, sira na agad. Ha? Saan ka lumabas galing? Kuya, ang bibig mo, mas mabahong pa sa paunang tela ng lola ko. Ah, ang baho nga. Saan ka nang galing? Di mo ba nakita may nakanakain sa sahig? Hindi ba ito public area? Akala ko basura lang to sa sahig, kaya tinapakan ko na. Bastos kang gago. Inurungan mo ba ako? Nagtatangka ka na mamatay. Kuya, tinutulungan ko lang naman kayong alisin ang basura. Di kailangang magpakitang gilas ng sobra ganun. Hoy, ano pang hinihintay kayo tatlo? Hawakan ninyo siya at dalhin pa akya. Mga kuya, ayos ba? Hindi ko sinasadya. Medyo kakaiba itong si Wuji Kaya siyang manalo, ano naman? Kapag sinabi ko lang ni Wuji, bawat minuto, danda-ang tao ang lalabas. Pagdating noon, huwag kayong umiyak na lang. Magluhod at magmamakawa. Talaga ba? Ayos, sasamantalahin ko na ang pagkakataon. Pabugbogin kita hanggang sa ma-enjoy ko. Yewan huhulihin kita, tiyak yan. At ikaw, baog na bata. Sa susunod kitang makita. Jagawin kitang mabaon sa hinanakit. 8, mag-ingat ka. Bakit ka umiyak ng ganyan? Kahit na ngayon, tinulungan mo akong ayusin ang isang talagang malaking problema. Pero ang kapatid ko ang pinakamahalaga sa akin. Noong araw sa Yangcheng Orphanage, magkapatid talaga tayo noon. Alam mong lahat na galing ako sa orphanage. Huwag mong akalaing pwede ka nang manligaw ganyan. 8, totoong kapatid mo ako. Mula nang maghiwalay tayo noon hanggang ngayon, lumipas na 15 taon. Hindi ako nagkukunwaring kaw. Kahit 3 taong gulang, hindi maniniwala sa sinabi mo. Iniisip mong lokohin pa ako? 8, ito yung litrato namin noon. Ito, talagang kapatid ka. Ako too, Eti Warner. Talagang kapatid ka. Sa wakas, nahanap na kita.
Saan ka nawala buong mga taon na to? 81er, mahaba ang kwento. Noong araw, may isang napakagandang matandang babae. Napakaganda matandang babae. Sabi niya, may kakaibang potensyal ang buto ko. Pinilit niya akong mag-ensayo. At yung pag-ensayo, 15 taon ang tumagal. Ngayon, bumaba na ako ng bundok. Hinahanap ko kayo ng matagal. Sobrang tagal na. Marami kang napagdaanan, di ba? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na. Kita papayagan maghirap. Alagaan kita. Ete, natutunan ko na ngayon. Ang isang buong hanay ng kakayahan. Dapat ako ang mag-alaga sa inyo. Hoy, ano? Gets ko na. 81er, anong nangyari? Yung boss ng Shimao Group, si Zhao Teng, may malaking utang siya sa akin dati. Pinadala ko na ang assistant para siya ay singilin. Pero sabi niya, wala raw siyang pera para magbayad. Huwag kang mag-alala, iwan mo sa akin. Huwag kang mag-alala, kaya kong ayusin to. Xiao Chen, kakababa mo lang mula sa bundok. Naninil ka roon ng 15 taon. Hindi mo kasi alam ang mga bagay na pang negosyo. Hayaan mo na, ako na bahala. Sage, 8. Kung may hindi mong kaya lutasin, ipaubaya mo sa akin. Teka, anong trabaho ni Wu Jie? Humiram ang kumpanyang 50 milyong mula sa Wu family. Si Wu Jie ang young master ng Wu family. Ginagamit niya ang paghiram bilang palusot. Palaging niya akong ginugulo. Pero naniniwala ako. Pagkatapos ng nangyari, tiyak na mag-ingat siya. Ang usapin tungkol sa Shimao Group. Hayaan mo na ako ang bahala. 8. Sasamahan kita. Lumaki na ang bunso. Naging responsableng lalaki na siya. See you, Warner. Si Yuan ba yan? Hindi ba yan 30 milyon lang? Bakit pa siya ang nagpunta rito? Siya yung si Zhao Teng. Kilala siyang smiling tiger, mukhang mabait pero tuso. Lagi niyang ipinapangako na babayaran niya ako. Pero hindi naman siya kumikilos. Kung magtatangkang hindi siya magbayad, papaluin ko siya agad. Putang ina niya. Yiwaner, dumating ang Shimao Group ngayon. Mga kliyenteng nag-inspection sila. May kailangan kayong pag-usapan ni Zhao Teng. Hindi ito angkop. Ipasok ninyo ang inyong mga tauhan. Tama yan, Warner. Mga malalaking tao ang dumating namin ngayon. Hindi pwedeng kapasukin ng mga aso at pusa. Nagets nyo? 8. Minamaliit niya ako. Bubugunin ko siya. Usapin ng 30 milyon. Ayusin ko yan. Xiao Chen, huwag kang magpadalos-dalos. Labas ka muna, maghintay ka sa labas. Pagkatapos kong ayusin to rito, lalabas agad ako hanapin ka. Umupo po kayo, Warner. Sandali lang po, Warner. Kukuha ko ng finance. Sige. Hindi ka namin maagaw nitong isang bises. Warner. Di ko akalain magkikita tayo agad muli. Bakit ikaw? Nasaan si Zhao Teng? Nakalimutan kong sabihin. Si Zhao Teng ay aso ng pamilya naming Wu. So ikaw pala ang nag-ayos ng lahat. Ngayon pa lang natin nalaman, huli na ba? Teka, naglagay ako ng sniper malapit dito. Naglakas loob ka bang lumabas na Shimao? Ibabasag ko ang ulo ng kapatid mo. Sa sabog, yan ng malakas. Bastos ka. Sigurado, may sumusubaybay sa akin. Pero kakababa ko lang mula sa Yao Shengu. Wala naman akong pinagselahan. Target ito kay Yuaner. Tara. Bakit hindi ka na umalis? Ito ay pagitan nating dalawa. Sa totoo lang, hindi siya kasali. Pero hindi siya marunong magpakumbaba. Pinipilit niyang sumalungat sa akin. Hindi na siya mabubuhay. Ano ba talaga ang gusto mo? Babayaran kita. Bayad pati ang interest. Huwag mo siyang galawin. Utang, babayaran. Tama at makatarungan. Gusto ko pareho, pera at tao. Binibigyan kita ng konsiderasyon. Ayaw mo? Wala na akong magagawa. Kung hindi ka matutulog sa akin, Malabong makaligtas. kung ayaw mo mamatay siya, kaya sandin mo ako. Layas. Ayaw mo mabuhay siya. Saji, tutulungan kita. Ako ang nagdulot ng problema sa kapatid ko. Ayos. Wuje. Sasabihin ko. Pero dapat tuparin mo yan. Ganun dapa. Bitawan mo siya. Walang memorya talaga ang ulo mo. Pangahas mong mambastos sa kapatid kong babae. Ginoong Wu, ayos lang po kayo. Yuaner, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ko akalain na may taong akalang pwede dito. Namanakot at saktan si yung Master Wu. Etiye, hindi mo kailangang pumayag sa kanya. Ako ang bahala sa'yo. Hindi ko papayagan na sinuman ang manahimik o mambastos sa aking Etiye. Naiintindihan ko. Ulo mo, alam mo ba kung sino ang tinapunan mo? Ngayong gabi, gagawin kong. Sa buong lungsod, tatakbo ka ng nakadapa. Naniniwala ka ba? Paano ka makaatang sa akin at agaw ng babae? Di ba siya kusang lumapit sa'yo? At ngayon mga has ka pang sumunto. Ang pamilya Wu ay isa sa mga nangungunang angkan dito. May mga mandirigmang nakaambang sa kanila. At konektado pa sa isa sa 4 na war gods. Kay Bai Feng. At ngayon, nangahas ka pa ring magingay. At nangahas ka pang bumangga sa amin. Kung hindi kita patatalunin ngayon, hindi ako tatawaging Wu. O palitan mo na lang apelido mo, maging Chiao. Xiao. Kasi ang lolo mo, apelidong Chiao. Hoy, ano pa hinihintay ninyo? Kumilos kayo. Patayin mo siya.
Huwag kang lumapit. Kumayo ka. Chairman, Huwag ka nang lumapit uli. Gagawan ako ng aksyon. Ikaw, anong bagawin mo? wala akong balak magpaliwanag. Gusto ko lang kitang saktan. Ang tatay ko ay si Wu Qianlong. Mas mabiti para sa iyo. Kung maglakas loob ka at galawin ang kapatid kong babae, dapat putulin ang mga kuko ng aso niya. Gusto mo pa ba sa akin? Ayaw ko na, kuya. Wala na. Hindi na rin kailangan ng pera. Sabi mo ang tatay mo ay Wu Qianlong? Sabihan mo ang tatay mo na dalhin niya ang buong pamilya ninyo, ang pinakamalalakas nilang mandirigma, kung hindi siya darating ngayon. At ako ang lalakad sa harap niya para magpakumbaba. Papatigilin ko ang ulo mo at ilalagay ko sa puwitan mo. Si Liao Chen, iyan ang pinunong Wu family. Ang kapal mukhang taong to. Iyan si Wu Qianlong, ang pinunong Wu family. Tutsinin ko na siya ngayon. Tatay. Nasa Shimao ako. May taong gustong pumatay sa akin. Binanggit ko ang pangalan mo, pero wala ring nangyari. Iyon ang speaker. Sej, Wu Qianlong, di ba? Ang anak mo, nakaluhod sa harap ko ngayon. Tinatawag niya akong tatay. May 5 minuto ka para dumating. Kung hindi, ipapadala ko siya para makita ang kaniyang matandang lola. Xiao Chen, malaki ang puwersa ng Wu family sa Kyoto. Baka ikaw? 8. Sa tingin ko, hindi man lang kasing halaga ng langgam ang Wu family. Xiao Chen, pinunong Wu family. Isa siya sa mga nangungunang pamilya sa Kyoto. Nasa rurok ng kapangyarihan sila. Isa rin siyang mandirigma. 8. Sabi ko, kaya kitang protektahan. Talaga. ikaw. Baka hindi mo alam ang lakas ng Wu family. Kahit payagan kitang umalis ngayon. Jagawin kong wala kang takbuhan. Wala kang mapapasukan. Nagsasalita ang tatay mo. Anong pakikialam mo? Darating ng tatay ko. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi ka pa rin makakatakas. Ikaw ang may gawa nito. Xiao Chen, makinig ka sa ete. Umalis ka na, 8. Walang makakaalis ngayon. Walang makakaalis ngayon. Anak, Tatay, sa wakas dumating ka. Ito ang pasaway na bata na to. Sinabi niyang papatayin niya ako. binubuli mo ang anak ko. At pinahiyakan mo pa ang pamilyang Wu. Pinunong Wu, lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Maari kong ipaliwanag. Ipaliwanag, kaapat-dapat ba kayo? Kung mahiya kayo, pwede ninyong utusan ang pasaway na lumuhod ngayon. Putulin ang sariling mga kamay. Maaring isaalang-alang kung huwag siyang masyadong pahirapan. Hindi ito tungkol sa kanya. Ako ang tatanggap mong pananagutan ngayon. Walang katakataka na may anak na tinatawag ang sinuman na tatay. Kaya pala ang mga tatay, hindi rin palaging mabuti. Anong sabi mo, bata? Hindi ko narinig. Sage, ulitin ko. Kaya pala ang mga tatay, hindi rin palaging mabuti. Xiao Chen, huwag masyadong magsalita. Kahit ang lahi niya ang lumuhod, huli na. Ate, Isang grupo ng basura. hindi pala ikaw ay isang mandirigma. Hindi na nakapagtataka kung bakit kayong hambog. Xiao Chen, mandirigma ka ba? Pwede naman. Balak mo bang lumuhod at humingi ng tawad? Humingi ng tawad? Nakakatawa. Kahit isa kang warrior. Ngayong gabi, mamamatay ka rin. Ako naman ay isang 6th rank warrior. Subukan ninyo ngayon. Ingnan natin ang tunay mong lakas. Xiao Chen, siya ay 6th rank warrior. Tumakas ka na. 6th rank warrior. Astig ba yun? Ang pagiging 6th rank warrior. Kayang humadlang simpleng mga armas na mainit. Bihira madali ang masugatan ng bala. 8. Isa lang siyang 6th rank warrior. Madali lang siyang mapapawi. Huwag mag-alala. Xiao Chen, ako na ang bahala. Huwag kang makialam. May utang sa'yo ang ulong Wu family na 50 milyon. Ibabayad ko sa loob ng 3 araw. Doble ang interest. Ano sa tingin mo? Ikaw pala'y may alam din. Alam mo rin ang takot sa mga warrior. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayong gabi, paglingkuran mo ang anak ko. Baka pati siya'y pakawalan ko rin. Pakakawalan ko ang batang ito. Ikaw. Ang matandang ito, marami ring paandar. Ngayon, kung hindi ka luluhod at magsorry sa atko, kukunin ko ang buhay mo. Talagang may mga taong takot mamatay. Ito. Paano yon possible? Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang pinuno ng Wu family ay isang 6th rank warrior. Ganito lang ang kaya ng isang 6th rank warrior. Ikaw, Bei Feng, tumulong ka. Bitawan mo siya. Paparating na si Bai Feng. Hintayin mo na lang kamatayan mo. Xiao Chen. Si Bai Feng ay isa sa 4 na war gods. Matagal na niyang pinoprotektahan ang Wu family. At siya rin ang nangangasiwang isang teritoryo dito. May mga sundalo pa siyang kontrolado mula sa Dragon Nation. Huwag kang mag-alala, et wala nang makakatulong kahit sino pa ang pumunta ngayon. Paano ka pa nagiging bastos? Akala mo, dahil may natutuhan ka lang na. Kakaunting tapang at galaw. Pwede ka nang magyabang dito? Bei Feng, isang daliri lang at mapapahinto ka na. Ni isang suntok mo, hindi mo ako matatapat. Sinasabi mong 3 lang na iyon ang estilo ko. Ano ka nga naman?
Ikaw, kapag dumating si Bai Feng, malalaman mo ang mali mo. Malalaman mo. Ngayon, sino man ang dumating, lahat kayong luluhod sa akin. Sage. Magpatuloy ka lang sa pagyayabang. Papapasok na si Miss Bai Feng. Pagdating niya, makikita mo. Isang salita pa at isisampal pa kita ng paulit-ulit. Tingnan natin kung gaano ka katagal makatiis. Grabe, ang lakas niya. Pati si Bai Feng paparito na. Ang lalaki, umaaksyon pa siya. Gaano na siya kalupit ngayon? Kapag nagsisisi mamaya, saka mo malalaman kung gaano siya tindi. Sabi ko, pakawalan mo siya. Hindi mo ba naririnig? Si Bai Feng na tu, babae pala siya. Hindi mo talaga siya kilala? Siya ay mula sa aming long na bansa. Isa siya sa 4 na war god, si Bai Feng. Isa siyang nangungunang Tianchan warrior. Maghanda ka na, patay ka na. Walang hiya, binabato mo ang aso, tapos tinitingnan mo pa ang amo. Huwag mong asahan. Binigyan na kita ng pagkakataon. Magaling ang galaw mo, pero mabagal ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Magaling ang galaw mo, pero sobrang maapoy ang loob mo. Walang hiya, inaasar mo pa ako. Ikaw, Kung hindi ka makikinig, papaluin ka. Gets mo, Bonso? Kung gagawin mo pa yan, malaki ang mawawala sa'yo mamaya. Ikaw, Sobrang bait ko talaga. pakawalan mo ako. Isigaw mo kuya, para marinig. Papalayain kita. Kuya, Ito. nangahas ka humawak sa akin. At tumitig ka pa. Huwag. Bai Feng, dali, patayin ninyo siya. Sabi ko na sa'yo noon pa. hindi ka talaga kakampi ni Bai Feng. Binibining Bai Feng, patayin mo siya agad. Umalis ka. Papalayain mo na lang ako. Hindi ako katapat mo. Kahit ganito, hindi kita mapapatay. Ramdam ko yon. Binibining Bai Feng, palalayain mo siya ganun lang? Nakalimutan mo ba? Ang kasunduan natin sa Wu family? Hindi ka ba buhay at maayos pa? Ngayon, ililigtas kita. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa pagkatapos nito. Binibining Bai Feng, pasensya na, tatanong lang. Saan nanggaling ang pendant sa dibdib mo? Huwag kang magtanong. Ayaw kong sumagot. Iyon ang pendant ng ika-negatibo, 4 Kailangan kong hanapan ng pagkakataon para linawin iyon. Kilalang ba niya ang aking ika-negatibo, 4 na at? Unahin nating ayusin ang problema ni Yiwan Er. Ikaw ba ang nagdala sa batang ito? Yiwan Er, tapos ka na. Talagang ayaw mong mabuhay, at inaakala mong matatakot pa ang ate ko? Ginoong Wu, magbabayad akong mas malaking halaga. Tapos na to. Dito na magtatapos. Huwag kang umasa. Ngayon bibigyan kita ng 2 pagpipilian. O, huwag mong hayaang makialam ang batang yan dito. O, wawasakin ko ngayon ang Yangcheng Orphanage. Ikaw, Ang takot mo pala. Paglingkuran mo ng mabuti ang anak ko mamaya. Kapag siya'y comfortable, masaya ako. Baka pakakawalan ko sila. Salot. Kasuklam-suklam. Sa mundong ito, hindi lang lakas ang tinitingnan, kundi pati ang background at koneksyon. Alam mo ba, bata? Nangangahas kang sabihing mabagsik ang pinuno ng Wu. Ito ay malinaw na isang bitak. Tama. Ang ibinigay na pagpipilian sa iyo ng pinuno ng Wu ay malaking kagandahang loob na yon. Huwag kang maging walang hiya. Umalis ka muna. 8. Sinabi kong umalis ka. 8. Ang Yangcheng Orphanage bahay ko rin. Hindi ako manonood lang. Kung paalisin mo ako ngayon, mapapasok ako sa patibong ng bastos na iyon. Batang yan, ikaw ay isang mandirigma. Magaling ang galaw mo. Hindi ko alam kung ang Yangcheng Orphanage. Lahat ba sila ganito kagaling tulad mo? Ang galing naman. Tatay, pinutol niya ang isang kamay ko ngayon. Jagawin natin na ang lahat sa Yangcheng Orphanage. Mawawalan din ng isang kamay. Kid, kung marunong ka, umalis ka na. Ayos ko na ang kwarto. Kung hindi umalis yung bata. Papapalakunin natin siya ng palabas. Ngayon, wala sinuman ang papayagang umalis ako. At huwag niyong galawin ang F ko. Bata, ikaw ang naghanap ng gulo. Ayusin ninyo kaagad. Walang iwanan sa Yangcheng Orphanage. Huwag. 8. Sandali lang. Ang laki na talaga ng kapal ng mukha ng Wu family. Ito ang Miss Wang Yanran, ang anak na babae ng Wang family. Siya, bakit siya nandito? Magtahimik kayo. Miss Wang, bakit po kayo nandito? Marfio, late po ba ako? Kung isang sandali ka pa mahuhuli, ang mga taong ito sa buong buhay nila, mamumuhay na naka-wheelchair. Akala nila pwedeng manggulo kay Marfio. Naghahanap ng kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Marcio ay bisita ang aming Wang family. Sino man ang magwalang galang kay Marcio, kawawang galang din sila sa amin. Miss Wang, mukhang nakakamali kayo. Kit lang talaga siya. Paano siya magiging panauhin ng pamilyang Wang? Ibig mong sabihin, bulag ako? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Anong ibig mong sabihin kung ganon? Ano? Ayaw kong marinig ang palusot mo. Mang-insulto ka kay Ginong Xiao? Sasampaling kita, at siya rin pati yun. Pangahas ka bang saktan ako? Ikaw mismo ang nagsabi kanina. Sa labas, dapat may backing ka. Ngayon, sasaktan kita. Magpakatapang ka bang magsalita?
Naghahanap ka ng kamatayan. Kung mangahas kang umatek kay Ginoong Xiao, sisiguraduhin ko na ang pamilya ninyong Wu mawawala sa kabiserang ito. Nakikita mo? Ito ang lakas ko. 8, umalis na tayo. Hindi ko alam kung anong nangyayari rito. At ayaw ko ring malaman. Bibigyan ko kayong 3 araw para maghain kayong disenteng paghingi ng tawad kay Ginoong Xiao. Kung tatanggi kayo, sisirain ko ang disente ninyo. Ikaw, Maghihingi kami ng tawad kay Ginoong Xiao. Mabuti. Tatay, ano nang bagawin natin gayon? ano pa nga ba? Humingi ka ng tawad kay Ginoong Xiao. Gusto mo ba talagang makita ang pamilya Wu na ginugupit ng pamilya Wang? Ara na. Ate, mabuti at nandyan ka kanina para kay Xiao Qian. Hindi ko akalain na makikita kita muli pagkatapos ng ilang taon. Ang laki ng ipinagbago mo. Isa ka ng lalaking kayang protektahan ng ete. Anong pasasalamat? Normal lang yan. Trabaho ko naman. Ah, teka. Paano mo ba nakilala ang anak na babaeng Wang? Siya ba? Hindi ko talaga siya kilala. Kung ganoon, bakit siya tumulong sa'yo? Madali lang yan. Siya pa mismo ang humihingi ng pabor sa akin. Pero tinanggihan ko siya. Ano ba yung binibiro mo? Sabi ko, siya pa ang nagmamadali humingi ng tulong. Pati na raw maging kasambahay ko. Tinanggihan ko siya. Pero anak yan ng pamilya Wang, ete. May kaya siyang gawin para sa iyo. Hindi siya basta makikiusap ng ganoon lang sa'yo. Sinasabi ko ang totoo. Hindi kita niloloko, seryoso ako. Kung ayaw mong magsabi, okay lang. 8. Ako, Ginoong Xiao, sandali po. Miss Wang, bakit kayo humabol dito? Akala niyo ba busi ako? Ginoong Xiao, alam kong hindi ako karapat-dapat sa inyo. Pero kung willing kayong iligtas ang ama ko, ibigay ko sa iyo ang lahat. Maraming tulong ang ginawa mo ngayon. Malaking bagay yun. Ginoong Xiao. Ang tatay ko, ilang taon nang nakalipas. Nagkaroon siya ng kakaibang sakit. Tinawag namin ang pinakamatitinong doktor sa buong mundo. Pero walang nakatulong. Pakiusap, iligtas ninyo ang tatay ko. Kahit ang mga doktor sa buong mundo, hindi nila kaya. Bakit ka naman sigurado na kaya ko? Nagbibiro lang po ang Ginoong Xiao. Kayo ang Gazhun Yao Shenggu, pinakamahusay sa buong mundo, at ang pinakamisteryosong tagapagmana ng medisina. Kung pati kayo hindi makagaling, Baka talaga wala nang ang pag-asa. Maaari kong gamutin ang tatay ninyo. maraming salamat, Ginoong Xiao. Pero huwag kang masyadong magdiwang. Maaari kong gamutin siya. Ngunit hindi ako tatanggap ng kahit ano mula sa inyo. At tigilan nyo na ang mga pakondisyon na iyon. Ginoong Xiao, talaga bang hindi mo ako gusto kahit kaunti? Xiao Qian, anong tinitingnan mo pa? Bilis, sakay na. Ete, sa wakas dumating ka rin. Kung hindi ka muna dumating, maaari na akong maagaw ng mga engkanto. Nakakainis talaga. Mukhang tipo pa rin sa akin si Ginoong Xiao. Malapit na siyang magtagumpay. Pag nagamot niya ang tatay ko, kakailanganin kong makahanap ng paraan para suklian siya. Ginoong Xiao, Ang bilis naman ninyo. nandito na ako sa pintuan mula alas 6. Mukhang ang sakit ng tatay ko. Talagang napakahigpit na ng oras. Sabing doktor ang sakit ng tatay ko. Maximum 1 linggo na lang. Kung hindi, hindi rin ako. Magmamadali para huminging tulong sa inyo. Segna. Naintindihan ko lahat. Sumakay na kayo. Matandang dakilang manggagamot, tulungan ninyo ang tatay ko. Hindi pwedeng mawala ang tatay ko sa Wang. Kahit magising siyang kalahating araw lang, ok na. Kasi kung hindi, malaki ang gulo sa Wang. Ikalawang binibini. Hindi ko ayaw magligtas. Kundi wala talaga kaming magawa. Ang katawan ng pinuno ng Wang. Nasa bingit na ng pagbagsak. Imposibleng gumaling gamit lang ang modernong medisina. Maliban Ano? Maliban kung i-inject natin ng adrenaline ang pinuno ng Wang. Pero kung ganoon, baka, hindi niya kakayanin ang 1 oras pa. 1 oras lang. Sapat na. Gawing na ninyo, matandang manggagamot. Huwag. Kapag tinusok ninyo siya ngayon, baka hindi na siya mabuhay kahit 15 minuto. Ete, sino siya? Siya ang sinasabi kong misteryosong doktor, yung makakapagpagaling ng tuluyan sa karamdaman ni Papa. Ikaw ba ay doktor? Saan ka nag-practice? Anong klinika? Hindi ako nag-aral ng medisina ng formal. Madalas silang umaakyat sa bundok para ako ang maggamo. Ikaw ay isang walang lisensyang barefoot na doktor. Maaring masabi mo naman na, Kalokohan yan, palabasin mo na siya mula rito. teka muna, ipinapayo ko, huwag mo muna akong palabasin. Ngayon mahina ang enerhiya ni Mr. Wang, naka-float pa. Kung ituturo mo ang isang turok na yan, maaari siyang mamatay agad. Huwag mong sabihin na hindi kita inayuhan. Kayo mga practitioner ng tradisyonal na gamot. Mahilig talaga kayong magporma ng misteryo. Huwag mong akalain na hindi ko alam. Iyong maliit mong balak. Hindi ba gusto mo lang humingi ng pera? Sino ang nagsabing walang silbi ang aming tradisyonal na gamot? Ilang dekada lang ang Western medicine ninyo? Ang tulay na dinaanan ng aming tradisyonal na gamot, mas marami pa kaysa sa mga landas na dinaanan ninyo. Miss Wang, kunin mo ang pilak na karayom. Ete.
Huwag kang magpalinlang sa kanya. Mukha namang hindi siya gaanong nakatatanda sa akin. Kahit marunong siyang kaunti. Paano niya maihahambing ang sarili sa isang veteranong albularyo? Ate, maniwala ka sa akin. Tunay nga sang isang shenyi. Ate, bakit ka naman ganoong kabastos? Ganoong klaseng manloloko, madalas ko nang makita. Hindi ko alam anong paraan ang ginamit mo. Dinaya mo ang ete ko. Bibigyan kitang isang pagpipilian ngayon. Maglaho kang ngayon din. Teka, huwag ka munang ganyan kaagad. Mag-ingat ka, baka sumakit ulit ang ulo mo. Ano? Paano mo nalaman? Sobra ang init ng iyong enerhiya at dugo. Kitang-kita, sobrang yang na init mo. Natabunan ang iyong yin na enerhiya. Kapag tumaas pa ang yang na init, susunugin nito ang mga pangunahing meridian. Masisira ang mga nerbiyos. Kalokohan yan. May sakit ba si Miss Wang? Hindi ba halata sa akin? Siyempre, hindi mo naman nakikita. Kasi may problema ang mata mo. Inuusig mo ba ako? Hindi naman. Ramdam mo ba sa mga mata mo na palaging tuyo at makati? Pag napagod ang mata, nakakaramdam ka pa ng sobrang pangangati. Paano mo nalaman? Sabi ko nga, doktor din ako. Talaga bang marunong ka sa medisina? Garantiya, totoong totoo. Makakagamot ka ba sa akin at kay Miss Wang? Kaya, pero napakakomplikado ng pamamaraan. Kailangan itong sabayan ng gamot. Ang detalye, kailangan kong suriin muna ng mabuti. Para kang mandaraya. Hindi mo man mabanggit ang plano ng paggagamot, tapos ikaw pa, tatawag ng sarili mong mabangis na manggagamot. Kung hindi ninyo ako mapagkakatiwalaan, bakit hindi tayo magtunggali? Sige, paano? Gamitin natin ang punong bahay ng Wang bilang halimbawa. Sino ang makapagsasabi ng tama? Ano ang sakit ng punong Wang? Siya ang mananalo. Kung tataya, kailangang may pustahan. Ano ang gusto mong pustahan? Kung ikaw ang matatalo, kailangan kang lumuhod at mag-sorry sa amin. At aminin mong isa kang palpak na manggagamot. Kung ako naman ang mananalo, gusto kong ikaw, matandang ulol, tumigil ka na sa larangan ng medisina mula ngayon. Huwag mo na gawing pasakit ang tao. At tungkol naman sa Miss Wang na pangalawa, handang gawing alipin sa akin ang ate mo. Pwede mo rin siyang isama. Walang problema sa akin. Hindi ako naniniwala sa mga pamahiin ng tradisyonal na medisina. Miss Wang, ikaw. Ok din ako. Wala naman siyang kasanayan. Isa lang siyang doktor sa baryo. Hindi ako naniniwala. Ano ba ang tunay niyang kakayahan? Sige, magpakitang gilas ang matandang Diyos na manggagamot. Nasa ibabaw nito. Lahat yan ang mga dahilan ng sakit na nakita ko. Sa palagay ko ang sakit ng punong Wang. Dahil may mga bakterya na kumalat sa kanyang mga laman loob. Na naging sanhi ng pagkakakoma. Impeksyon ng bakterya. Ipakita ang kaso. Ano nang ibig sabihin nito? Dahil nagkamali ka, kaya tinapon ko, para di ka makapinsala. Sige, sabihin mo saan ako nagkamali. Mali ka dahil makitid ang tingin mo. Sa inyo ng Western medicine, pinapahalagahan ang pagsusuri mula sa micro-level ng sanhi. Samantala, ang TCM naman, tinitingnan ang hitsura at ki. Pagtingin ko sa matanda, hindi iyon. Impeksyon ng bakterya, kundi kitsuiji, na sumisikip ang 5 organo at mga bituka, na nagpalala ng kondisyon. Kalokohan yan. Anong kitsuyeji? Na makakasira sa 5 organo at mga bituka. Mahaba ang buhok, maikli ang isip. Hindi mo ba nakita dati, dahil sa matinding dago, na nagputi ang buhok magdamag? Ano kung nakita mo? Ano nang kinalaman nito sa sakit ng pinuno ng Wang? Malaki, ang ki ang ugat ng katawan, kitsuiji, magdudulot ng pagbara sa 5 organo at mga bituka. Pagkatapos ng matagal na panahon, magkakaroon pa ng mas maraming sakit. Ito ang panlabas na nakikita ng Western medicine. Walang patunay. Ngayon, kaya mo bang pagalingin ang pinuno ng Wang? Kahit manalo ka. Said. Kapag naipon ang enerhiya at dugo, bumabara ang mga daluyan. Basta maibalik ang daloy ng mga daluyan, gagaling ang sakit ng kusa. Mukhang may alam talaga siya. Nagmamagaling. Tatay, Tatay, anong nangyari? Huwag mo akong takutin. Ayos lang ako. Mas komportable na ang dibdib ko ngayon. Tatay, ayos na kayo ba talaga? Titingnan ko. Ginoong Wang ay gumaling na. Parang himala ng medisina ito. Paano mo nagawa yan? Madali lang. Nagsaksak lang ng ilang karayom, ayos na. Ibang klase talaga ang ginoong ito. Fing, halika. Ulungan akong tumayo. Tatay, hindi kayo maganda ang pakiramdam. Bakit ka pa babangon? Babangon ako para magbigay galang sa ginoong ito. Pasalamatan siya sa pagliligtas. Huwag naman, Ginoong Wang. Kung magpapasalamat, kay Wang Yanran na lang. Siya ang nag-imbita sa akin mula sa malayo. Wang Yanran, inagod ka rin. tatay, isang pamilya tayo. Wala nang kailangan magpasalamat. Wang Yanran, kun na ang Wang Dao Gold Card. Ibigay ninyo ito sa ginoong ito. Psych! Ginoong Xiao Chen. Ito ang pamilya naming Wang. Pampasalamat namin para sa inyo. Tanggapin ninyo. Ito ang Wang Dao Gold Card na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ano ang Wang Dao Gold Card? Ang Wang Dao Gold Card ay simbolo ng
Katayuan ng pinuno ng Wang. Hindi lang may 10 bilyong pera ang card na yan. Pwede rin itong kontrolin. Lahat ng negosyo ng Wang family. Masyadong mahal. Hindi ko matatanggap to. Ginoo. Huwag na kayo magpakahiya. Ito ang nararapat sa inyo. Anggapin nyo na. Yung simbolo ng inyong katayuan. Ibinigay ninyo sa akin. Anong gagawin ninyo ngayon? Isang simpleng Wang Dao gold card lang. Ang tatay ko nga ay si Wang Dao. Kailangan pa bang isa pang gold card para patunayan ang katayuan? Sige, tatanggapin ko na. Pinuno ng Wang. Magpahinga na po kayo. Ako na muna. Nagpusta si Ginong Huioken sa kapatid kong babae. Pinagawa niya kaming magkapatid na maglingkod bilang mga katulong. Mukhang gusto pa rin siya sa akin. Ng pagkakataong ito. Hindi siya dapat makatakas ngayon. Wang Yanran, ihatid ang Ginoo. Psych! Ginong Xiao, pakyupo muna. Magpahinga ka ng maayos. Ginong Xiao, anong nangyari? Dalawang magagandang dalaga. Parang hindi pa ninyo natutupad ang pustahan. Kung alis na lang ako ngayon, paano kung hindi nyo kilalanin mamaya? Kung pinapansin ako ni Ginong Xiao, siyempre ikalulugod ko. Babayaan ko na sa kapatid kong desisyon. Ako, may mataas na angking pagkatao. Bakit ako ang magiging katulong ninyo? Ikalawang binibini, hindi ba ka magtangkang manligaw ng utang? Sige, manlilin lang na ako. Ano naman ang magagawa mo? Dati pa akong nagpaplanong pagalingin. Ang kronikong karamdaman mo. Pero ayaw ko na. Kalokohan. Kung mapagaling mo ako ngayon, magiging katulong namin pareho. Lumiko ka. Anong gagawin mo? Gamutin ang sakit mo. Kingge, hindi ka sasaktan ni Ginong Xiao. Tumayo ka ng maayos. Inakala mong babanggain mo ang aking dangal. Huwag ka munang magalit. Tingnan muna natin kung gumaan ba ang kondisyon mo. Tunay nga. Ngayon, mas komportable ang katawan ko. Sige, ayusin ko. Magiging katulong ko kayong 2 buwan. Sabi nga 2 buwan lang. Nagbibiro lang si Kinch. Di ko inakala na magiging second miss ka ng Wang. Ngayong gabi, sumama ka sa akin. Kilalanin mo si Yewaner. Ginong Xiao, si Kingge A. Ikaw? 8 Kinch. Ako si Xiao Chen. Xiao Chen. Noon, lagi mo akong nyayakap pag natutulog. Ikaw nga. Xiao Chen, nasan ka nitong nakaraang 10 taon? Nang mawala ka, dinala ako pabalik ng Wang family. Nagkahiwalay kaming magkakapatid. Matagal ko kayong hinanap lahat ng mga taon. Hindi kayo matagpuan. Huwag kang mag-alala, Kinch. Huwag kang umiyak, nandito na ako. Ngayong gabi, sumama ka sa bahay namin. Sabay tayong pupunta. Makikilala mo si Yewaner. Magkita-kita tayo, tayong 3. Tara. Nakakainis. Di ko akalaing ang kapatid niya pala ay kapatid ni Ginoong Xiao. Pasensya sa pagkaabala. Nagkakakilala lang kami ni Ginoong Xiao. Pero dahil sa connection ni King, hindi siya titigil sa pakikipag-usap sa akin. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Hindi nagkakamali si Huje. Nakita ko mismo si Wang King. Nasa kwartong 888. Pero may isang lalaki. Nakakainis siya doon. Wang King, sabi ni Sheng Xiao, dalhin mo siya dito, yayaman ako. Ang kite naman, nanlalamig siyang tumanggi kay Sheng Xiao, at umiinom pa ng ala kasama ang isang estranghero. Ayusin mo na. Ipadala mo ng ala, tandaan, lagyan ng additional. Dadating ako agad. Naiintindihan. Wala naman tayong cocktail? Baka na ipadala mo yung mali. Sir, regalo to para sa iyayin na kwarto. Ay naku, Xiao Chen. Masaya kang ngayon. Uminom ka pa. Ako, Tama si Ate Yewaner. Iyong cocktail na yan. Hindi pwedeng inumin ni Ouyao Chen. Sino ang pumayag na matagal siya umano bago namin makita? Kaya nga matagal niya kaming hinanap. huwag kang uminom ng sobra. Hindi ko kayang buhatin kayo kung lasing kayo. Ay hindi naman. Sige, samahan niyo kami sa kantahan. 8 Yewaner. Pinch, anong nangyari sa inyo? Ang init. Mga babaeng ganitong klase. Bumili ako, may buy one get one. Sino ka? Ikaw ba ang gumawa nito? Ako ang may gawa. Gusto ko pang gumawa ng iba ngayong araw. Ayaw mong mamatay? Umalis ka. Ganong level na magandang babae ito. Suwerte ko talaga ngayon. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Parang ayaw mong mabuhay. Dakpin ninyo siya. Ipakita ninyo sa kanya. Anong gagawin ko pa bukod yan ngayon? Sinabi kong kontrolin ninyo siya. Bakit ninyo ako hinuhuli? Hintayin ninyo matapos ako. Tapos kayo na ang mabubuhay ng payapa. Ang hilig mo talaga sa ibang gawain. Pipigilan kita sa susunod na buhay. Walang magagawa ka doon. Paano naman posible? Bibigyan ka ng pagkakataon. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo?
Ako ang hari ng ilalim, ako ang underground emperor. Huwag, sabi ko Sabi huwag ko na palo. tigilan na. Masyadong mabagal ang pagsagot mo. Shengjin. Si Shengjin ang nagbigay sa akin ng 10 milyon. Sinabi niyang hulihin si Wang Qinch at ibigay sa kanya. Huwag ninyo akong saktan. Sama ninyo yung mga kalat dyan sa sahig. Umalis kayo. O Siege, alis ako. Alis na ako. 8 Yuaner, 8 Kings. Kumusta kayo? Ano naramdaman ninyo? Ang init. Eto Xiao Chen, sobra kong gusto. Tiyagaan nyo muna. Ayusin ko kayo. Tatanggalin ko ang lason. Grab naman to. 3 oras na to. Bakit huminto na, little brother? Tuloy mo. Hindi pwedeng pabor-paboran. Ako rin gusto ko. Mga ete. Walang asno sa sakahan na ganyan kasipag. Siege pa. Tama na. 8 Yuaner. 8 Kings. Ako. Walang problema ang bunso. Hindi rin naman kasalanan mo. Hindi rin namin kontrolado ang sarili. Epektong Gamoto. Hindi ka namin sinisisi. At ngayon, ang mga tao. Wala nang ganoong mga pagkukunwari. Xiao Chen, wag mo sisihin ang sarili. Kung wala ka, baka ang unang beses namin. Madumihan masamang tao na yon. 8 Yuaner, 8 Kings. Hindi dito lugar para mag-usap. Tayo na. Tara na. Mga ate, anong nangyayari sa inyo? Bakit parang hindi pa nawawala ang lason? Huwag nang pag-usapan pa yan. Umalis na tayo. Kumusta na yung tinitingnan mo? May nahanap ka? Hindi ito ang lugar, ito'y opisina. Sheng Xiao. Ang taong tinatawag na Xiao Chen. Wala kaming makuhang background niya. Pero ang kapatid niyang babae, Yuaner. Ay ang presidente ng Huayan Group. Gumagawa sila ng cosmetics, mga pampaganda. Nakuha ko na. Maghanap kayo ng paraan. Gawing wasak ang reputasyon ng mga produkto nila. Gusto kong gawin ang produkto ng Huayan Group, na parang peste, pinapabastos ng lahat. Sila ang sumiya ng plano ko. Xiao Chen. Gusto ko ikaw mismo ang gagawa nito. Dalhin mo si Kingsh, ang kapatid mong babae. At si Yuaner, ang sister mong si Yuaner. Sa kama ko. Walang konsensya kayong mga negosyante. Ibalik ninyo ang mukha ko. Lumabas na siya. Siya ang presidente ng Huayan Group. Isang tiwaling boss. Ang ganda naman ng itsura niya. Pero ang puso niya ay itim. Dahil sa inyo, ganito ang itsura ko, mananagot kayo. Anong nangyayari rito? Anong klaseng tao kayo? Ito ba ang produkto ng Huayan Group? Ginamit namin, tapos nag-ulcer ang mukha namin. Kailangan ng kumpanya ninyo na magbigay ng paliwanag sa amin. At kung hindi kayo magpapaliwanag, Ngayon din, diretso na kami. Gigibayin namin ang Huayan Group. Bayaran. Bayaran. Hindi pwede. Ang produkto ng kumpanya namin. Lahat ay nasuri. May problema? Sinasabi nyo imposible. Tunay nga, Huayan Group walang konsensya. Mga sis, sisirain natin ang kumpanyang to. Sirain siya. Sirain siya. Bayaran. Bayaran. Sino man bayaran. ang magtatangkang pumasok ng may dahas, ipapapriso ko siya. Sino man ang magtatangkang pumasok ng may dahas, ipapapriso ko siya. Sino ka? Nasira ang mukha namin ng ganito. Hindi ba kami pwedeng humingi ng kasagutan? Ang dali ninyong magsalita kapag hindi kayo ang nasasaktan. Kung ang mukha mo ang nasira. Tingnan mo, gusto mo ba? Dumito ka at magbigay ng paliwanag. Allergy lang ang mukha ninyo. Wala namang malaking problema. Ano ang basahan mong sabihing allergy lang? Dahil taga Huayan Group ako. May problema? Dahil taga Huayan Group ako. Dahil taga Huayan Group ako, punong researcher. Di ba, Yuaner? Siya ang punong researcher ng kumpanya namin. Sinasabi mong researcher ka. Ang mukha namin, ano ang gagawin ninyo? Nasira ang mukha namin ng ganito. Paano kami lalabas at makihalubilo? Paano kami haharap sa iba? Paano kami haharap sa mundo? Ano nang gagawin natin? Xiao Chen. Baka bayaran na lang natin silang konti. Sapat na. Kung magpapatuloy na lang tayong ganyan. Basta't baka pati ikaw madaan. Walang problema, 8. Nandito ako. Tapos na ba yan? Ito ang pinakabagong nilikha ko. Isang facial protective powder. Kapag ginamit nyo to, mababalik ang mukha nyo sa dati. Huwag ninyo siyang paniwalaan, mga sis. Kung ganun kaganda to, bakit pa niya hinihintay pang masira ang mukha natin? Tama, huwag paniwalaan. Kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo. Ginagarantiyahan ko ito. Kung ginamit nyo ito at walang epekto, magkano man ang nagastos nyo sa cosmetics, ibabalik ko ng 1,000 beses ang halaga sa inyo. 1,000 beses? Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi ito todo. huwag siyang paniwalaan. Ako ang susubok. Sejna. Ang kakaiba nito, alagang gumana. Ang ganda ng nangyari. Xiao Chen, paano mo nagawa yan? Grabe, ang misteryoso. Master, gamutin mo rin ako. Kaya mo bang gamutin pati ibang parte ng katawan? Pwede mo rin bang ayusin yan? Master, unahin mo muna akong gamutin. May kaunting peklat pa ako sa dibdib. Pwede mo rin ba yang ayusin? Isa-isa lang. Maghihintay kayo sa pila. Tigil diyan. Sino ang nagpadala sa'yo?
Sino daw ang nagpadala sa akin? Gumamit ako ng produkto ng Huayan Group. Nasira ang mukha ko. Kaya dinala ko sila para ipaglaban ang karapatan namin. At ito naman ano? Ah, may sabuatan pala rito. Tawagin ng mga tao. Dalhin niyo itong mga ito para sa pagsusuri. Gusto kong makita. Sino ang nagnanais sagrahan ang aming grupo? Ako? Isa lang akong maliit na may fans. Isang micro-influencer lang. Totoo, wala akong alam sa iba. Kamakailan may naglalabas ng pera sa merkado. Binabayaran ang mga vlogger para subukan ang produkto ng Huayan Group. Pagkatanggap ko, ganito ang nangyari sa akin. Wala na akong ibang alam. Ang nasa likod nito, siguro nanonood din ng live ngayon. Kung ganon, gagawa tayo ng live na palabas ngayon din. Ano sa tingin mo? Wala problema. Wala talagang problema. Xiao Ken, sobrang salamat talaga sa'yo ngayon. Anong iyan? Wala yan. 81er, ikaw ang 8 ko. Kung hindi kita tutulungan, sino pa ba? Ano ba talaga itong bagay na ito? Bakit may ganitong kakaibang epekto? Iyan nga eh. Maliit na timpla lang ng tradisyonal na gamot. Pero ito ay malaking oportunidad sa negosyo. Xiao Chen, ang resipeng pulbos na ito, pwede mo bang ibigay sa ete? Tingnan mo ang naging epekto ngayong araw. Kunting pakaginglaw. Ang bagay na ito, tiyak na magiging kapital namin para sa ay. 8. Anong ibig mong sabihin na pwede? Siyempre dapat ibigay. Isusulat ko na agad para sa'yo. 81er, ikaw. Natuwa na ako sobra. Huwag mong sasabihin sa iba ha. 81er, hindi ba't kinain mo na lahat? At ayaw mong managot? Tigilan mo na yan. Xiao Gao, pumasok ka. MSC, anong kailangan ninyo sa akin? Gumawang isang kasunduan. Ilipat ko ang 49% na shares ng Huayan Group sa aking kapatid na si Uyao Chen. Wala nang silbi sa akin ang mga shares na iyon. Ito ang kumpanya ko. Ako ang may huling salita. Ngayong niligtas mo ang kumpanya at nagdala ka pang malaking regalo para sa akin. Karapat-dapat lang ito. Siege, naintindihan ko, MSC. Ayusin ko na agad yon. Maglabas ka ring announcement. Itatalaga si Uyao Chen para maging vice presidente ng Huayan Group. At ihanda na rin agad ang anunsyo para sa ay. Siege po. Mga anghel, Pare-pareho lang silang mga nagmimistulang anghel. hindi man nila mabuwag ang kumpanya ni Warner. Pinapayagan pa siyang mag-ipo. Kung matutuloy nga ang AI, hindi na magiging madali. Ang pag-atake sa kumpanya nila sa hinaharap. Ikalat mo ang balita. Ang sinumang may ugnayan sa pamilya Sheng o mga kliyente namin ay ipinagbabawal na bumili ang mga shares ng Huayan Group kapag wala silang pera. Tignan natin kung paano pa siya mag-ipo. Sige po, iayos ko agad. Sandali lang, mainit ang ulo ko ngayon. Kalmahin mo muna ang galit ko. Ano po ba ang problema, at Warner? Ang lungkot ng mukha niya simula umaga pa lang. May palabas na ang stocks namin. Ilang araw na ang nakalipas. Pero wala pa ring bumibili. Kung vice presidente ang ituturo ko, at walang pumapasok na puhunan, hindi matutuloy ang ay ng Huayan. Kulang sa pondo. At malapit na tayong mabangkarot. Hindi ba ninyo sinisyasat kung bakit? Sinisyasat na po. May usap-usapan sa labas na si Sheng Jin ang napalaganap ng kismeng ito. Sino mang mag-invest sa amin ng Huayan Group, hindi na namin makikipagtulungan muli sa kanila. Mukhang yung huling beses. Hindi pa sapat ang parusa namin sa kanya. Walang pera, huwag mag-ipo. Bakit pa magpapahirap sa sarili? Walang pera, huwag mag-ipo. Bakit pa magpapahirap sa sarili? Si Sheng Jin ba ang may kinalaman dito? Para takutin ang iba na mag-invest sa Huayan Group namin? MSC, may ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, pwede kitang kasuhan ng paninirang puri. Ikaw. 8. Walang dapat ipagsigawan para sa isang aso. Dumating ako sa Huayan Group ngayon para iligtas kayo. Bibiliin ko ang 51% ng inyong shares. Hindi pa rin ito makakaapekto sa ay ninyo. Pero kailangang ibigay sa akin ang formula. Panaginip mo lang yan. Kahit hindi makapag-ipo ang kumpanya, hindi ko ipapasa ang formula sa'yo. Hindi mo ba naiisip? Ang mga empleyado na nasa ilalim mo. Ngayon sa buong East Sea, walang mag-invest. Walang bibili ng shares ninyo. Ang mga empleyado ninyo, mabilis na magugutom. Ikaw. Mag-isip ka na mabuti. Pwede kong ilabas ang 10 milyon para bilhin ang 51% ng shares ninyo. Siyempre, kung ibebenta ninyo lahat sa akin, bibigyan ko kayo ng 100 milyon. Kinukuha niyo na ang pagkakataon habang nagkakagulo. Ang isang kopya lang ng resipe, lampas pa sa perang yan. Kung ganoon, manonood ako dito ngayon. Paano mababagsak ang Huayan Group? Sino bang nagsabing walang investor? Uwing! 8 Kings. Bibili akong isa 0% na shares sa 30 milyon. 30 milyon. Makakailang salba ba yon sa Huayan Group? Ayaw kong magbankrupt. Mas mabuti pang magmakaawa ka na lang sa akin. Sino nagsabing ganoon lang yan? Ginoong Chiao, hindi ba huli na ako? Alam kong may kailangan po kayo. Dumating ako para humingi ng tawad. Hindi huli, hindi rin maaga. Ayos naman. Ayos. MSC. Ang pamilya naming Wu, mag-invest ng 200 milyon para sa Huayan Group. Hindi namin kukunin ang shares. Gamitin niyo muna ang pera. Kung kulang pa, magdaragdag pa ako. Talaga ba?
Tito Wu, ang pamilya Sheng at Wu, may kasunduan kami. Kung ipinipilit mong mag-invest, posibleng magkaroon ng problema. Kung iyan lang ang pera, ituturing ko na lang na nawala. Anong klase ng tao ka ba? May tapang ka pang magbanta sa akin? Ipadala mo ang tatay mo, subukan niya. Tito Wu, pag-isipan mo ng maigi. Ang pamilya Sheng namin, hindi basta-basta. Pamilya Sheng. Malakas sila. Ginoong Xiao. Salamat sa malaking pabor mo noong nakaraan. Naku, wala akong maibabalik. Mag-invest ng 500 milyon. Walang kapalit na shares. Puno ng Wang. Ano? Ang pamilya Wang namin. Hindi ba kami pinapansin ng pamilya Sheng? Halika, ipasa ang mensahe. Simula ngayon, ang pamilya Wang ay hinding-hindi. Makikipagtulungan sa pamilya Sheng. Ikaw, umalis ka. Sabi ko na, si Song Yuting ang ed ko. Tawagin mo siya palabas kung di ka naniniwala. O pakapasok ninyo ako. Pinapangako ko, totoo yan. Gaya ng mga katulad mo, isang araw, 8 na ang nakikita kong ganyan. Tingnan mo ang suot mo, mukhang dukha. At nangahas ka pang sabihin kilala mo ang aming dalaga. Pupunta ka para maghatid ng mensahe. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Ikaw, may karapatan ka pa. Ilabas ninyo siya. Sino? Sino ka ba talaga? Sinabi ko na, ako ang nakababatang kapatid ng inyong miss. Umalis ka at magulat. Sabihin mo sa kanya, dumating si Xiao Chen. Kailan ka bumalik? Natutunan ko na ang dapat matutunan. Nakita ko na rin ang dapat makita. Hanggang ngayon, wala ka pa ring napipirmahan. Kahit isang kontrata. Kung wala ka pa ring isang. Kontrata na higit sa 100 milyon. Ibibigay mo ang pamamahala ng kumpanya. Umalis ka sa Song family. Tita Pan, ang pamamahala ng kumpanya. Ibinigay yan ng tatay ko. Kung kukunin man, siya mismo ang dapat kumilos. Susubukan kong kunin ang mga kontrata. Inakala mong pwede kang magsalunga sa akin? Tunay nga, ang ampon walang magandang asal. Ako ay mas nakatatanda sa'yo. May tatay ako. Hindi ako ulila. Ikaw, Madam? Miss? anong gulo? Bakit kayong nagmamadali? Walang disiplina. Madam, Miss, May isang tao sa labas na nagngangalang Xiao Chen. Sinasabi niya na siya ang kapatid na lalaki ng Miss. Pilitin niyang pumasok. Ito ang Song family. Lagi may mga pakaibigan na dumarating. Dalhin ninyo siya dito, ngayon din. Siya nga ang kapatid kong lalaki. 8. Xiao Chen, ikaw ba talaga? Siyang ed ko. Bumalik na ako. Xiao Chen, saan ka napunta lahat ng mga taon na to? Noong isang araw, bigla ka na lang nawala. Sobrang tagal na naming hinanap ka. 8. Mahaba ang kwento. Pag may oras ako, sasabihin ko sa'yo. Talagang anong klase ng taong kinukuha nila? Kinikilala nila kahit sinong kalokohan bilang kapatid. 8. Sino to? Ang aking madrasta, ang ikalawang asawa ni tatay. Song Yuting, sino ang sinasabi mong maliit na asawa? Ako ang legal na asawa ni tatay. Sisihin mo ang maagang namatay mong nanay. Sinusamantala mo yung kaunting guilt ni tatay. Ngayon gusto mong agawin ang pamamahala ng kumpanya. Huwag kang mangaap. Huwag mong asahan na ibibigay ko ang kontrol. Xiao Chen, umalis na tayo. Song Yuting, kung hindi ka makalalagda ng kahit isang deal pa, alis ka rito. Kasama pa ang yung walang kwentang kapatid mo. Maghanap kayo ng limos na magkasama. Hindi ba gusto mo lang na si Song Yue ang makapangyarihan? Hintayin mo lang siya makasign ng malaking dial. Pagkatapos noon, sa kanya subukan agawin ang kontrol ko. Kamakailan, may umusbong na Huayan Group. Si Yi Wanner ang nag-aasikaso nito. Mabilis, pipirma na sila ng isang kontrata. Mahigit 100 milyon ang halaga. Aba, saludo ako sa matandang tiya na yan. Sana magkatotoo nga ang pangarap niya. Pero, 100 milyon lang? Kaya rin yan ng ed kong pangatlo. Hindi yan basta sinasabi lang. Sino nga ba ang makakasiguro kung kaya niya? Tara na, 8. Ete, binabati kita. Natagpuan mo ang tunay mong mga magulang. Akala ko dati na ang paghahanap ng magulang ay mabuti. Pero mukhang hindi pala ganun. 8. Kahit papaano, may natagpuan ka namang pamilya. Si Yewaner at ang iba nila. Wala pa nga silang alam kung nasaan ang mga magulang nila. Nang matagpuan ko ang mga magulang ko, dinala nila ako pabalik sa Song family. Maayos naman ako sa tatay ko. Pero parang kampatawad lang iyon, parang kompensasyon. Sayang, yumaw na ang nanay ko. Abala rin ang tatay ko. Kaya iniwan niya ako sa alaga ng inaampon ko. At nakita mo naman ang kinalabasan. Dumating noon si Yuan para hanapin ako. Pero inalis siya ng inaampon ko. Pinagtawanan at tinalayas. Nang nilapitan ko naman sila, hinarang at ipinagbawal ako ng inaampon ko. Walang problema, 8. Bumalik na ako. Ako na. Xiao Chen, hindi mo maintindihan. Gustong paalisin ako ng madrasta ko. Pero dahil sa tatay ko, hindi siya mangahas harapin ako ng diretso. Ginagamit niya ang kumpanya para pahirapan ako sa iba't ibang paraan. Gusto niyang umalis ako. Pero ang hirap ko para makita ang tunay na pamilya ko. Ayaw kong basta na lang umalis. Ete, huwag kang mag-alala. Nandito ako, walang makakapanakit sa'yo. Sige, tigilan na natin to. Tara, hanapin natin si ate at kumain tayo. Ako na ang bahala sa kontrata. Sage, hanapin natin si Yewaner. Sakto, makita-kita tayo. Tara.
Xiao Chen, bakit mo ako dinala rito? 8. May sorpresa ako sa'yo. Pero huwag ka munang magtanong. Tara, pag-usapan natin sa taas. Hindi ba baka gusto mong tulungan ako makipag-collab? 8. Ang talino mo. Mas malaki pa to kaysa collab. Ibibigay ko sa'yo ang shares ng Huayan Group. Talaga. Song Yuting, 2 araw na hindi kita nakita. Ang dali mo naman makakuha ng gwapong karelasyon. Huwag ka, medyo gwapong asya. 8. Sino to? Ito ang anak ni na Papa at Panji. Song Yu. Gwapo. Magkano siya binibigay sa'yo kada buwan? Doble ang ibibigay ko. Halika, sumama ka sa akin. Alagaan mo lang ako ng maayos. Hindi problema ang pera. Wala akong interest. Pangit ang itsura mo at hindi maganda ang katawan. Hindi ka makakatalo sa ate kong pangatlo. Ikaw, alam mo ba kung sino ako? Ang kapal mo na sabihin ganyan sa akin. 8. Tara na. Mag-usap muna tayo tungkol sa partnership. Tara na. Sandali. Ikaw rin ba nandito para pag-usapan ng partnership? Totoo, sasabihin ko sa'yo. Wala ka ng chance ngayon. Nakipagkasundo na ako sa Huayan Group. Kay Lu Feng, ang sales director. Xiao Chen, sigurado ka ba? 8. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kalokohan yan. Sabi ni Lu Feng, pumayag siya. Pipirmahan ang kontratang ayon. Pwede pa nga. Ipakikilala pa niya sa akin ang founders at shareholders ng Huayan Group. Para makilala ko sila. Pwede pa akong bumiling ilang shares. Alaga? Gwapo, kung iiwan mo na si Song Yuting. Halika rito at magpakasunod ka sa akin. Bibigyan kita ng isang sabaw. Xiao Chen, hindi tayo dapat pag-insultuhin. Kung talagang hindi pwede, alis na lang tayo. May paan pa ako para sa dial. 4. Kapatid, huwag kang mag-alala. Bahala na ako. Hoy, Director Lu. Nasa guest room na ako. Akihatid mo na ang kontrata. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Na-transfer ko na ang pera sa card mo. Binibining Song, Director Lu. narito ang kontrata. Pirma na ngayon. Magiging partners na tayo. Ang produkto ng Huayan Group. Ikaw ang inatasang magbenta nito. Salamat, Director Lu. Pagkatapos pumirma ng kontrata, mamayang gabi sa Donghai, magdiriwang tayo sa pinakamalaking nightclub. Dapat pumunta ka, Director Lu. Siyempre, Ikaw si Lu Feng, di ba? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang italaga ang ruta ng pagbebenta sa iba? sino ka para magdikta? Nangahas ka pang mag-utos sa akin. Hindi ako isang maliit na tao, pero karapat-dapat kitang tanungin. Ang buong sales plan ng Huayan Group ay ako ang magtatakda. Naaprubahan na ni Secretary Gao. Akala mo ba, ikaw ba ang chairman ng Huayan Group? Layas ka ngayon din. Xiao Chen, magkakampi talaga sila. Baka umalis na lang tayo. 8. Huwag kang mag-alala. Mga ganitong maliit na papel, walang karapatang paalisin tayo. Ang tigas ng ulo niya, no? Nasa harap ko ang kontrata. Ano, babaguhin mo pa ba yan? CJ, Nakasigna ang kontrata. lumayas kayo. O tatawagin ko na ang security ngayon din. Director Lu, hindi ba sinabi mo dati? Pwede mo ba akong ipakilala sa mga top executive? Ipakilala mo na sa akin ngayon. Kasama na rin. Ipabagsak ninyo sa security itong 2 maduming tao. Itapon ninyo palabas. Walang problema. Ipakikilala ko sa iyo ang aming Secretary Gao. Bukod sa chairman ng kumpanya, siya ang pinakamataas na opisyal ng mga nasa itaas. Tungkol naman sa dalawa, mga guard, Xiao Chen, 8. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tingnan natin sinong maglakas loob. alisin ninyo ang dalawa. Na gustong nakawin ang Huayan Group. Mga confidential na materials, itapon ninyo palabas. Himinto, Secretary Gao. Ang bilis ng dating mo. Vice Chairman, bakit nandito kayo? Walang kailangan ng maraming formalidad. Dumating ako ngayon para ipakilala sa inyo ang isang kasosyo sa negosyo at saka ayusin ang ilang shares na hawak ko. Siya ang vice chairman. Secretary Gao, tama ba ang narinig ko? Kung ganoon ang sinabi ko kanina. Ipapakilala ko na sa inyo. Ito po, ang isa sa mga nagtatag ng Huayan Group, At siya rin ang ating vice chairman. si Mr. Xiao Chen. Magandang araw, Base Chairman. Wag na yan. Magpatuloy kayo sa trabaho nyo. Xiao Chen, ikaw ang vice chairman ng Huayan Group. Bakit hindi mo na agad sinabi sa akin? 8. Sinabihan na kita noon. Kung sinabi ko agad, mawawala ang sorpresa. Ngayon may karapatan na ba akong kwestiyunin ka? Na-questionin ni Chairman Xiao. Isang karangalan iyon para sa akin. Mahina ang loob. Pwede ba nating ireserba ang sales channel ng group para sa ibang tao? Pwede naman. Pero kailangan muna ng pag-aaral ng board bago maipasa ang proposal. Kung ganoon, itatalaga ko si Song Yuting, gawing nag-iisang sales agent ng grupo namin, at ilipat sa kanya ang kalahati ng mga shares ko. Hindi na kailangan ang shares ni Xiao Chen. Ang nag-iisang sales agent, lagpas na yan sa 1 bilyon na halaga. Kung may shares si third sister, magiging matibay ang iyong pwesto.
Yuting, 8 Yuting. Hindi ko talaga inakala. Ito pala ang manugang. At siya pa pala ay mula sa Huayan Group. Vice Chairman pa nga. Tayo naman ay isang pamilya. Dapat magtulungan. Isang pamilya. Tinanong mo ba ako kung isa rin ako sa pamilya? Manugang, huwag kang katulad ng ate mo. Huwag siyang magalit sa akin. O bigyan mo rin ako ng konting shares. Sabi ko na, hindi ka kaakit-akit. Hindi ang katawan mo. Hindi ka talaga makakatalo kay third sister. Lumayas ka na o tatawag ako ng security. Manugang, wala ka bang puso? Ganon mo ba siya tratuhin? Nakakainis. Security. Dalhin ninyo siya. Dalhin. Manugang, Song Yuting. Chairman Xiao, paano natin hahawakan ang taong ito? Paalisin na. Pero bago siya umalis, pilitin ninyo siyang iluwa lahat ng perang nilunok niya sa kumpanya. Iluwa lahat. Opo, huwag. Chairman Xiao, alam ko na nagkamali ako. Hindi na ako gagawa ulit. Okay na. Pakiusap, bitawan niyo na ako. Chairman Xiao. Ay, Xiao Chen, 3 araw mula ngayon ay ang kaawan ng aming patriarka. Siguraduhing isama mo ang mga ate mo. Halika, ha? Said. Binabati namin kayo. Binabati namin kayo. Binabati namin kayo. Si Wu Tianlong, pinuno ng Wu family. Si Wang Dao, pinuno ng Wang family. Personal na nagdala ng regalo para batiin ang aming ama sa kanyang kaarawan. Pumasok po. Maraming salamat sa pagbisita. Pumasok kayo. Dapat sana'y matagal na kayong bumisita. Song, talaga namang may napakagandang anak na babae kayo. Sabi nga, ang mga bayani ay kadalasang lumilitaw sa kabataan. Ang pinuno ng Song family ay, May ganitong kahusay na anak na babae. syempre, napakapalad ninyo. Salamat sa pagdalo ninyo. Isang malaking karangalan para sa Song family namin. Dali, pumasok po. Wag muna, ito ang regalo ko. Isang pinakamalaking night pearl. Nakuha ito ng anak ko mula sa kailaliman ng dagat. Siguro. Walang lugar na mas malaki pa kaysa rito. Ay nako. O too, medyo kahit na ako. Kaya isang regalo lang muna. Isang kontratang 0 bilyon bilang pagbati. Grabe ang laki ng regalo. Hindi kami karapat-dapat. Pasok na kayo. Yiwan tulungan mong tanggapin ang regalo. Alagaan mong mabuti ang 2 tiyo namin. Mama, mga tiyo dito po kayo. Ay, sagsig. Song Yuting, bakit ka nakatayo pa diyan? Sama ka na sa amin mag-asikaso ng mga bisita. Hinihintay ko. Isang kaibigan. Kaibigan. Kung ganoon, hintayin mo na. Ngayon ay kaarawan ng lolo. Huwag dumating yung mga walang kwentang tao. Kung manira sila ng salo-salo, hindi maganda. Tama na, tama na. Masaya dapat ngayon. Huwag na nating pag-usapan yun. Song Yuting, kapag dumating ang kaibigan mo, pasok kayo ng magkasama. Basta kami muna ang mag-aasikaso ng bisita. Yiwan King Xiao Chen. Et 3, nandito na kami. Ngayon ay handog para sa lolo. Unahin kong asikasuhin ang seremonya. Umupo muna kayo sa isang sulok. Babalik ako sandali para samahan kayo. Sige, ikaw ang mauna sa abala. Maghihintay kami sa'yo. Sige na, ikaw, ayusin mo ang trabaho mo. Okay. Tara na, mga et. Salamat sa inyong kagdiriwang ng kaarawan ng matanda. Ako, bilang matanda, lubos ang aking pasasalamat. Sana, kumain at uminom kayong mabuti. Ang natitirang oras, iaasa ko sa aking anak na manugang. Hayaan ninyong siya ang mag-anunsyo. Ang magiging pinuno ng negosyo ng Song family sa hinaharap. Salamat, Ama, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Para maipakilala ko sa ganitong okasyon. Para maipakilala sa inyo. Ang taong mamumuno. Hindi ba siya ang pangatlong kapatid? Sa Song, kakayahan ng nagsasalita. Ang pangatlong ate, kakabagsak lang isang malaking kontrata. Isang napakalaking deal niya. Malaking kontrata. Anong malaking kontrata? Tingnan ninyo, ang halaga ng 2 ete ngayon. Hindi na maliit. Mga panauhin, ngayon ay aming i-anunsyo. Ang pinakamahalagang bagay para sa Song family. Sino ang mamumuno sa mga negosyo ng Song sa hinaharap? Song Yu. Bakit? Siyempre, dahil si Yu ay para sa ating pamilya. Nakagawa ng napakalaking kontribusyon. Nakuha pa niya isang malaking order na nakakahalaga ng 100 milyon. Nanay, ayaw niyang pumayag. Walang kakayahan, hindi makakuha ng order. Wala na siyang magawa kundi ganito. Impossible. Lahat ng kontrata sa pamilya. Ang bahagi ko ang pinakamalaki. Hindi ito pinirmahan ni Song Yu. Ang nakuha ni Song Yu ay isang order mula sa Huayan Group. Galing ito sa mga tao ng Huayan Group. Hindi pwedeng magkamali. Ipapakita ko sa inyong ayon. Para hindi ninyo isipin na niloloko ko kayo. Dalhin ang kontrata. Nilagdaan ko na. Ibalik lang sa Huayan Group para mapatatakan. Makukuha ko ang karapatang magbenta. At ang mga shares sa Huayan Group. Tatay, lolo. Ako ang lumagda sa kontratang ito. Hindi si Song Yu. Uy, Ting-Ting, ang dami ng tao ito. Anong nangyayari? Itigil muna, pag-usapan mamaya. Ngayon ang malaking kaarawan ko. Kinuha ng kapatid mong babae ang napakalaking order na ito. Bilang 8, dapat mong iunahin si Song Yu. Dapat masaya ka. Simula nang bumalik ako sa bahay na ito, binaliwala ko ang sarili ko para sa kanya. Pero ang kontratang ito, hindi pwede. Iyon kay Xiao Chen. Tumahimik ka.
Ang nakapirma sa papeles ay si Weir. Gusto mo pa bang agawin ng lantaran? Lolo, hindi siya kayang makita na masaya ako. Gusto pa niyang guluhin ang iyong kaarawan. Sa totoo lang. Dapat na lang nating palabasin siya. Tama si Yuer. Tauhan, dalhin ninyo siya palabas para pumayat ang ulo niya. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na galawin ang aking ikatlong kapatid. Xiao Chen. Ikatlong 8. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang makakaharang sa'yo. Ikaw na naman, ama. Ang batang ito ay ang sinasabing Song Yuting. Anong klaseng kapatid yan na nakuha mo sa orphanage? Dinala mo pa ang taong ito. Sa salo-salo para magulo iyon. Yuting, totoo ba ang sinabi ng iyong ina? Xiaofeng. Sinabi ko na sa'yo noon, unahin mo ang pamilya natin ngayon. Si Yuting ay bahagi ng Song family. Ngunit, Huwag mong hayaang nakikialam siya sa negosyo ng Song. tingnan mo ngayon, hindi nga siya nakakatulong sa pamilya, kundi palaging nagpapahamak. Si Xiao Chen ay kapatid ko. Mula nang ipinanganak ako, at wala kaming mga magulang. Siya ang kapatid kong lalaki. Walang makakabago niyan. At Yuting, huwag kang matakot. Nandito ako. Nandiyan ka, ano nang magagawa mo? Ito ang Song family. Sa Song family, nangahas kayong ganyan? Mga tao, itaboy ninyo silang dalawa palabas. Walang ama't ina. Sakto, magkapara sila. Mahal, ganon mo ba tratuhin ang anak natin? Hindi ba sobra na? Ano mang mali sa kanya? Si Song Yu kumuha ng napakalaking kontrata. Malaki rin ang nayambag ng manugang kong ito. Buong Song family. Kakakitaan tayo ng malaki mula rito. Ang dalagang dinala mo rito. Ano naman ang nayambag niya? Mga tao, itaboy ninyo siya palabas. Tigilan. Bakit makikialam kayo sa mga usapin ng Song family? Kayo pa ang makikialam. Hahaha. Ang usapin ng Song family ninyo, hindi ko nga kayang pangasiwaan yan. Pero kung galawin ninyo, si Ginoong Xiao. Kaya ang Wu family, hindi kami manonood lang. Emye, Ginoong Xiao, hindi ninyo maaaring galawin si Ginoong Xiao. Ito ang aming Song family. Ang magmamalaki rito sa harap ko. Hindi ba sobra na yan? AMEA. Kung hindi nandito si Xiao ngayong araw, akla mo ibibigay namin ang ganoong mamahaling regalo? Wala nang bisa ang kontratang ipinasa ko. Ikaw, sino ka ba talaga? Yuting, Ano ba ang pagkakakilanlan ng batang ito? Hindi ako sino man. Wala rin akong katayuan. Ako lang ang kapatid ni Song Yuting. Alam ko kung anong posisyon niya. Pero iyan lang, ang vice chairman ng Huayan Group. Pero kung ikukumpara sa Song family, walang kwenta rin iyon. Nakapirma na ako ng kontrata. Kahit sabihin mong ayaw mo, wala na. Ang chairman ng Huayan Group, paano niya palampasin ito? Ang ganitong malaking negosyo? Nasa amin ang kontrata ng Huayan Group. Mapapalaki namin ang negosyo ng Song family. Tatay, palayasin ninyo sila. Basta tuloy ang kontrata. Kahit hindi makipagtulungan ang tatlong pamilya, ang kontratang ito ay susuporta sa gastusin ng Song family. Tawagin ninyo. Palayasin ninyo sila ngayon din. Hindi na ako makikipagtulungan. Sino ka naman ngayon? Ako ang chairman Huayan Group, Ye Wan-er. Sinasabi ko kanina, hindi na ako makikipagtulungan sa Song family. Nakasulat na ang kontrata. Tingnan mo nga, nasa kontrata ba ang selyo ko? Ito, wala talagang selyo. Kung ako ang pumirma sa kontrata, dapat ako mismong pumirma. Kung hindi, papel na lang ito, wala nang bisa. MSC. wala namang pinagkaiba si Yuting at si Yuer. Pareho lang silang gumagana para sa Song family. Pwede bang isiping dahil sa birthday ko? Oho, Marsong. Baka nagmamano na kayo sa edad? Huwag ninyong asahang. Agawin namin ang partnership ng Huayan Group. Hindi ko kailangang makipagtulungan sa Song family. Hindi ko pipirmahan itong kontratang ito. Xiao Chen, Song Yuting, tara na. Said. Ano ba to? Anong nangyayari? Ate Wan-er, andito na ako. Bakit walang sumalubong sa akin? Nasaan ang mga tao? Hindi kayo nawawala, sukat na pagkitil ng presensya. Yan Zihyu. Ang ibig sabihin ng Xi Xia Junwang. Sabi na namin ng malinaw. Hindi ko alam kung napag-isipan mo na. Kung hindi ka sigurado, pwede kang sumama sa aming pauwi pa pag-isipan. Kapag napagdesisyunan mo na, kapag handa ka na, pwede kang bumalik. Sinabi ko na. Iyan na ang huling beses. Wala nang kakaibang mangyayari pagkatapos noon. Hindi na rin ako babalik. Huwag ninyo kaming pagalitan kung hindi kayo nauman. Tapos na. Ika-4 na Ed. Sino ka? Hindi ba ito ang bahay ni Wan-er? Baka siya ang boyfriend niya? Yan Zihyu. Ngayon, napag-isipan mo na ba? Kung hindi pa rin, Mamatay ang lahat ng nasa villa na to. Papapatayin isa-isa. doon lang siya papayag. Umalis ka na. Tapos na. Inakala mong magtatangkang umatake ka agad? Paano mo siya pinatay? Bumagsak lang siya. Aano yan possible? Hindi pwed. Ito, Ika-4 na ate, sa wakas bumalik ka. Xiao Chen, ikaw ba yan talaga? Saan ka nagpunta nitong mga taon na to? Umakyat ako sa bundok para mag-aral ng sining. Bumaba lang ako sa bundok, diretso na ako sa inyo. Ay, ang lala. 8. Ete,
bakit ganito kalala ang sugat mo? Kailangan ko ng gintong karayom sa akupunktur. Xiao Chen, ano ba ang iniisip mo? Ang mahalaga, makapagpagaling agad. Ete, huwag ka nang sumigaw. Masyadong mahirap mag-focus sa ginagawa ko. Anong ginagawa mo? 8. Malala ang sugat mo. Nagpapagaling ako sa'yo. Salamat, Xiao Chen. 8. Ano pong sinasabi nyo? Sabi ko noong bata pa ako. Kapag tumanda ako ang magpoprotekta sa inyo. Xiao Chen, tulungan mo akong umupo. Said. 8. Gusto mo bang singhapin ang yang energy ko? Ang unang halik ko. 8. Yung dalawang lalaking may maskara kanina. Ano nga ba yon? Yung mga maskarang lalaki. Mga tauhan sila ni Xi Sha Junwang. Gusto nilang balikan ako. Bawikan ka. Anong kasalanan ang nagawa mo, ate? Hindi pala ako flight attendant. Ginagawa ko lang yon para takpan ang totoong pagkatao ko. Ang totoong trabaho ko ay, isa akong profesional na mamamatay tao. Kasi nga, may lakas na half-step Xianshan warrior. Kaya, palagi nila akong inuutosan. Nagawin ang mga delikadong misyon. Bakit ka kinidnap ni Xi Sha Junwang? Gustong pumabor si Xi Shejunwang. Sa nangungunang pamilya ng silangang dagat. Xiao Qian ang heir ng pamilyang Xiao. Mahilig si Xiao Tayan sa malalakas na babae. Kaya plano niyang ialay ako kay Xiao Tian. May lakas ba siya? Para hindi niya magtagumpay. Sinadya ko sa huling misyon. Na nasugatan ng malubha. Gusto kong magretiro. Hindi ko akalain hindi pa rin niya ako pinapakawalan. 8. Ika-4. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakagalaw sa'yo. Kung may gumalaw sa'yo, hahayaan kong hindi na siya muling tumayo. Ika-4 na kapatid, bumalik ka na. Hahaha. Young Master Xiao, nasa loob si Chen Fi. Kunin ninyo si Chen Fi at ilabas. Bingi ba kayo? Sugot. Pinatay agad ang 5 Ninrank Masters. Meron bang Xianshan experts dito? Ano kung Xianshan expert sila? Kahit may Grandmaster pa ngayon, hindi pa rin niya mapapanatili si Chen Fi. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo dito sa bahay ko? Tila mga gangsters ang dating nila. Sister One-Er, tawagin na natin ang pulis. O kaya ipablock natin sila sa mga security. AMEA. Xiao, huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, mga babaeng ito, ihahatid ko talaga sa hotel para sa'yo. Hehe, ayos. Ikaw pa rin ang nakaintindi sa akin. Hahaha. Lumaban na. Ayos lang kayo. Wala naman, Xiao Chen. Batang gago. Ikaw ba yung sinasabing si Anshan Master? Sino kayo? Si Sha Junwang. May 1 minuto ka. Ibigay si Chen Fi. O kung hindi, Kung hindi, ano pa? Tigilan ninyo yan. Pwede niyong kunin ako. Pero huwag niyong hahawakan sila. Ika-4, anong sinasabi mo? Babae kami, sama-sama kami sa buhay at kamatayan. Tama si Sister One-Er. Kasama siya sa buhay at kamatayan. Ika-4, ngayon na andito ako. Walang sinuman ang mag-alis sa'yo. Xiao Chen, alam kong isa ka ring mandirigma. Ngunit si Xi Sha Junwang ay isang Xianshan warrior. At si Xiao Chen ay top Xianshan. Ayaw kong masaktan ka dahil sa akin. 8. Maniwala ka sa akin. Hindi nila kaya akong talunin. kung hindi mo pinahahalagahan, bata, huwag kang magreklamo pagkatapos. Fifi, ayos ka lang ba? Baifeng, dumating ka na. Kapag nandito ang Baifeng, baka mabigyan ng respeto si Xiao Qian. Walang maliwanag kung bakit nakita ko yung hikaw ng ate 4 dati. Nakasuot pala sa Baifeng. Ay, ganun ba? Magkaibigan pala silang dalawa. Wargod, huwag kang makialam. Ginagawa ko ito para sa pamilyang Xiao, kahit na ikaw ay Wargod. Dapat mong sukatin ng maayos. Xiao family at ang Wargod. Huwag maghimasok sa isa't isa. May protection si Chen Fi dahil ako'y nandoon. Lumisan na kayo. Maliit na cutie. Wargod. Sa harap ng isang top Xianshan master. Ang isang puro pangalan lang na Wargod. Ano bang silbi niya? Top Xianshan. Hindi magpaniwala ang lakas pala ni Xiao Tian. Alaga? Kung ganoon, subukan muna natin ang kakayahan mo. Alam ko na mas malakas si Uyao Chen. Yung araw sa Keiki, tumagal iyon ng 3 oras. Mabuti ang stamina ni Uyao Chen. Ano ang pinag-usapan nyo? Arrogante, tong gago. Inabot mo ba akong mandarambong? Ako'y isang top Xianshan expert. Kapag ibinuhos ko ang buong lakas, papabagsakin kita parang kalyaaso. Sana ang lakas mo. Kasing tigas ng bibig mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Ano yun? Yuan Man Iron Cloth. Anong halimaw ka ba? Sabihin mo apo at sasabihin ko na. Naghahanap ka ng kamatayan. Bata, puro talon ka lang, di ba? Girls, napapansin niyo ba na magkamukha si Uyao Chen at Xiao Qian? Medyo magkamukha nga sila. Hindi pwedeng totoo yun. Pareho naman silang apelidong Xiao. Hindi ba ka? Baka dapat tigilan na natin sila. Natatakot lang ako, baka mawalan ka na rin ng isa pang kamay. Naghahanap ka ng kamatayan. Tara. Akala mo makakatakas ka? Chen,
Huwag habulin ang mga naghihirap. Master, bakit nandito ka? Paano? Dapat lang silipin ko ang aking disipulo. Naman pwede. Gusto ko nga sanang ikaw, guro, ang maghanap sa akin. Mga ito ang tao na 15 taon nang nakalipas. Ang umalis kasama ang aking guro. Ang mga kakayahan ko ngayon, siya ang nagturo sa akin. Tara na, guro, pumasok po kayo. Halika, pasok na, pasok na. Pasok na. Ang ganda naman. Parang diwata, ete. Ang kinis mong balat mo. Paano mo ino-maintain yan? Ang balat ng diwata. Kitang-kita pa ang mga pore, wala. Ate, diwata. Baka maari mo rin akong tularan bilang alagad? Xiao Chen, dumating ako ngayon upang sabihin sa'yo ang tungkol sa pinagmulan mo. Pinagmulan. Guro, sinasabi mo ba alam mo kung sino ang mga magulang ko? Xiao Chen, kailangan mong humanda sa sasabihin ko. Magsalita ka, guro. Noong maraming taon na ang nakalipas, ang pinakamakapangyarihang angkan sa silangang dagat, ang Xiao family, biglang nagbago ang kapalaran nila sa isang gabi. Nawasak ang buong angkan. Ang pinuno ng angkan noon, na siya rin ang iyong ama at ina, pinatay din ng isang misteryosong tao. Ang buong Xiao family, maliban sa iyong tiyuhin na malayo sa ibang bansa. Bukod kay Xiao Yuan, panging ikaw na lang ang nag-iisang anak. Umagal ang apoy ng 3 araw at 3 gabi. Inilagay kang yaya mo. Sa Yangcheng Orphanage, hinabol at pinatay din ang yaya mo. Ako naman, pumasok sa mundo para magkakadalubhasa. Nang makita kita, mukha kang may pambihirang talento. Kaya dinala kita sa Yao Shengu. Iyon ang itinadhana para sa'yo. Ang mga utang at hinanakit na ito. Kailangan din, ikaw mismo ang magwawakas ng mga bunga nito. Guro, sino nga ba ang pumatay sa mga magulang ko? Nang bumalik ang tiyuhin mong si Xiao Yuan mula sa abroad, muling binuo niya ang pamilyang Xiao. Naging pinakamakapangyarihang angkan sa silangang dagat. Pero tungkol sa paggatay sa pamilya noon, ni isang salita ang hindi niya binanggit. Lahat ng ito, Hindi ba? Naku. Yung inutusan kitang mag-imbestiga. Nahanap mo na ba? Mahal na binata, ang batang iyon ay si Xiao Chen. Isang batang walang. Anumang pamilya o koneksyon. Lumaki siya sa Yangcheng Orphanage. Pero may 5 nakatatandang kapatid na babae na lumaki kasama niya. 4 sa kanila ay nasa paligid pa. At ang isa ay tinawag na. Ang babae ni Jiang Yuj ay nasa ibang bansa. Hindi basta-basta ang batang yan. Kailangan nating magpalit ng target. Siya sa atin ninyo ng mabuti si Jiang Yuj. Nahanap ko na. Bukas babalik si Jiang Yuj sa bansa. Maganda. Dalhin ninyo siya sa labas ng Beijing bilang bisita. Opo. Dito ay bangketa. Halos ninyo akong masagasaan. Ay, esensya na. Mabilis kasing nagmamaneho kanina. Hindi na kailangan sorry. Mag-ingat na lang kayo sa susunod. Bini Jiang. Pakisama ninyo kami sandali. Anong ginagawa ninyo? Hoy, Kumusta ka, Xiao Chen? Xiao Chan. Hindi ka pa nabugbog ng sapat. Huwag kang magmayabang. May isang babae. Anong pangalan niya? Jiang Yuj. Kilala mo ba siya? Kung meron kang tapang, lumapit ka sa akin. Kung gagalawin mo siya kahit sandali, papatayin kita. Bibigyan kita ng 1 oras. Chemical plant sa labas ng Beijing. Alam mo na ang magiging bunga kung hindi ka darating. Anong nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Dinukot ang aming ika-5 Kukunin ko siya. Sasamahan ka namin. Hindi. Delikado. Kapatid kami, buhay at kamatayan magkasama. Hindi pwede. Hindi kita papayagang malagay sa panganib. Sige, sasamahan ko siya. May alam naman kaming pakulo at lakas. Tara, Ika-5 Ika-5 younger sister. ikaw? Ako. Ate Apat, bakit nandito ka? Dinala namin ang tulong, ililigtas ka namin. Ito si Xiao Chen, ang aming nakababatang kapatid. Xiao Chen, ang laki mo na. Tayo na, may nakatagong bitag sila. CJ, Hahaha. Xiao Chen. Ang tanga mo talaga. Ganito kalinaw ang patibong. At naglakas loob ka pang sumagi. Dapat magpasalamat ka na lang na ligtas ang ate ko. Kung hindi, maghihiga ka na rito. Sila. 10 top na eksperto ang hinirang ko. Ngayon, bubusagin ko kayong pirapiraso. 10 kit lang naman sila. Akala mo ba, kaya nila kang protektahan ng buo? Pitik ka lang, kami ang mga top Tianchen. Ang tapang mo, tinatawag mo kaming basura. Ano? Lahat sila ay top Xiantian. mga Xianchan level na eksperto. Talagang nag-recruit ang Fuyao family ng ganito karami? kayo pa naman, kilalang mga tao kayo. At dahil lang sa isang, Sobra-sobrang anak na playboy, naglilingkod kayo? wala na ba kayong hiya sa mundo? Makipaglaban para kay Xiao Xiao. Sabi kami kung bigyan kami ng ganoon. Mahal ang posisyon ni Xiao Xiao. Marami ang gustong maglingkod sa kanya, pero wala ng pagkakataon. Karangalan ito para sa amin. Payuhan ko kayo, makinig kayo kay Xiao Xiao. Maging baka at kabayo para kay Xiao Xiao. Baka nga. Kapag natuwa si Xiao Xiao, papakawalan niya kayo. Narinig mo ba, Xiao Chen? Maging aso ka sa akin. Babalikin kita. Magkano binibigay niya sa inyo? Double ang ibibigay ko sa inyo. Hahaha. Ha, Xiao Chen, wala ka bang isi? Kulangan ba sila sa pera sa posisyong hawak nila? Ano bang gusto ninyo kung hindi pera? Gusto namin ng kapangyarihan. Gusto namin ng lakas.
Malaki at makapangyarihan ang Xiao family. Makakakita kami ng mas magandang kinabukasan. Mas mapapalago ang aming landas sa martial arts. Mas abante kami sa pagwalang bahala ng lakas. Kung hinahangad ninyo ang hangganan ng martial arts, sagot ko lang sa inyo. Ano ang puso ng martial arts? Siyempre, ang mga tekniki at resources. Ha? Hindi ba yon ang tinatawag mong puso na mandirigma? Gising ka na, bata. Ang paghasa sa martials ay hindi sa pagsasalita lang. Hindi. Mali kayong lahat. Ano yon? Ang mas mahalaga, ang buhay na may kapalaran. Xiao Chen, may lakas ka bang umatake ng palihim? Pumatay ka sa aking mga tao. Panlilin lang, huwag mong ipagyabang yan. Ako'y humarap at umatak ng patas. Kung hindi niya natanggap, kakulangan niya iyon. Karapat dapat siyang mamatay. Alam mo ba kung sino-sino sila? Sila ay mga tauhan ng Donghai War God. Pinatay mo sila. Tiyak na magagalit ang Donghai War God. Ano naman kung magalit siya? Kahit dumating siya, hindi ako matatakot. Xiao Xiao, huwag mo na siyang kausapin. Patayin siya. Lahat kayo, sama-samang umatake at patayin siya. Huwag po Xiao Xiao. Pakiusap, bitawan mo na sila. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. 8. Huwag mo siyang diligin. Tahimik ka, Huyo Chen. Ako ang ete mo. Kailangan mong makinig sa akin ngayon. Kaya, ibibigay mo ba ang gusto ko? Basta palayain mo sila. Gagawin ko. 8. Pasensya na. Kukunin ko ang buhay niya. Ikaw rin, kukunin din kita. Anong klaseng kakaibang kasanayan to? Bakit hindi na tayo makagalaw? Eyamie, mamatay ka. Kakaiba, di ba? Xiao Juan, patayin mo silang dalawa. Naghahanap ka ng kamatayan. Okay kayo. Eted Xiao Chen. Alis na tayo. May nakabaong bomba dito. Alice. 8. Ayos ba kayo? Ayos kami. Si Xiao Tian, ang sama niya talaga. Hindi niya pinapalampas pati ang sariling tao. Karma nila. Alis na tayo. Pa ako. Parang gasgas ng kalawang na pa ko. Kailangan agad linisin at gamutin. Kung hindi, madaling magka-impeksyon. 8. Umupo ka dito. Ay naku, maliit na Ken, marumi ka. 8. Hindi ako marumi. Bangsit kang mambubunyi. Taon-taon akong naliligo sa mga gamot. May iba't ibang halamang gamot sa loob ng katawan ko. Kayang pagalingin nito ang maraming sakit. Grabe, ang nakakamangha naman. Kapag nasaktan ako sa susunod, huwag mong kalilimutan ako. Huwag kayong mag-alala, mula ngayon, hindi na namin hahayaan kayong masaktan. Sige na, umuwi na tayo ng maaga. Nag-alala na sigurong sobra ang bunsong nila. Xian anong nangyari? Sino ang nagasugat sa'yo? Si Xiao Chen, kinidnap niya pa ang Xuanyin body. Ginamit pa niya ang maruruming paraan para saktan ako. Bakit parang pamilyar ang pangalang Xiao Chen? Teka, hindi ba siya mga 20 kakaunti pa lang ang edad? Paano mo nasabi? Anak siya ng kuya mo, ng anak ng tiyuhin mo. Kuya, yung pamilya nila, hindi ba yon lahat ay namatay na? Paano may natira pa? Akala ko rin. Akala ko patay na lahat sa kasunod ng sunog sa bahay ng kuya ko. Narinig ko, may taong nakita mula sa lugar ng sunog. Iligtas ang isang sanggol. Inaghiapan ko ng todo. Nahanap ko ang Yangcheng Orphanage kung saan si Xiao Chen. Pero sa dulo, wala kaming nakuha. Ano na ngayon? Kung babalik siya sa pamilyang Xiao, silang matatandang iyon, tiyak nilang ipapasa sa kanila ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Babalik ba siya? Ama, ano ibig mong sabihin? Sa makalawa ay ang ika-negatibo 100 kaarawan ng lolo mo. Ipinapasa niya ang buong puso sa kanyang paghasa. Nais niyang lambasan ang limitasyon ng isang siglo. Kung iaalay mo ang Xuanyin body, iyak na matutuwa siya ng todo, at gagawa siya ng isang hakbang para sa'yo. Pero wala ang Xuanyin body sa akin. Madali lang yan. Ikaw ang pupunta. Dakin mo ang direktor ng Yangcheng Orphanage. Pasanin mo siya para dalhin ang Xuanyin body, at dalhin sa salusalo ng lolo mo. Doon mo gagawin ang plano. Naiintindihan. Mga 8. Dinala ko na si Huge na kapatid. Ayos, magandang ginawa mo, bata. 5 kapatid, ilang taon hindi nagkita. Ang ganda mo naman naging. Wala naman, parang dati lang. Huge, nakikita kita. Gutom ka ba? Hayaan mong lutuin ni Xiao Chen para sa'yo. Ako. Bakit hindi ikaw? Nangangahulugan ba nito? Pinapapagawa mo bang pagkain sa iyong mga ate mo? Tara na, bilisan. Tia Director. Siguro ang ibig sabihin niya nitong mga nakaraang taon. Yung sa pagdodonate ko sa orphanage. Hoy, Tia Taoying. Ano? May grupo ng mga hindi kilalang tao. Pumasok sila sa Yangcheng Orphanage para dakpin kayo. Huwag kang matakot. Parati na kaming nandyan agad. Anong nangyari? Sabi ni Tia Director. May mga estranghero sa orphanage. Binabasag nila ang mga gamit at sinasaktan ang bata. Pinipilit nila siyang lumabas. Hiniling nila na iligtas natin siya. Mga hayop, akala mo ba naman ganito sila makitungo sa mga bata? Mga 8. Manatili muna kayo sa bahay. Uunahin ko munang pumunta doon. Ang lakas ng maliit na kapatid. Para bang lampas na siya sa antas ng Xiantian. Hindi ko na siya maintindihan. Karapat dapat silang maparusahan. Nasaan ang director?
Saan siya dinala? Nilisan ng director para protektahan tayo. Dinukot siya ng mga salarin. Ano? Mga mahal, huwag kayong matakot. Ibabalik ko kayo sa bahay. May video dito. Xiao Chen, alam kong nandoon ka. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, sumunod ka. Dalhin mo si Chen Fi sa bahay ng pamilya Xiao. Hanapin mo ako. Kung hindi, ikaw ang mananagot. Pupunta ako sa pamilya Xiao, ibabalik ko ang direktor. Huwag kang pupunta. Yung taong to, nagpa-practice ng Yunut Sinjing. Espesyal siyang sumisipsip ng babaeng yin. Tulad mo, isang bihirang Tsuan Yin body, na dilingid sa isang siglo. Pupunta ka roon, mamamatay ka. Ano ang Suanyin Bud? Parang nakita ko yan sa lumang aklat. Parang sinasabi nila na, mga ipinanganak sa yin na taon, buwan at araw. Tama. Ang mga taong yan, puno ng yin energy. Sa pag-aral man o sa pagsasanay ng martial arts, maraming beses silang mas malakas kaysa karaniwan. Kapag nakuha ng isang Xiantian practitioner ang babaeng yin yan, maaari siyang agad tumalon sa antas ng Grandmaster. Kaya yun ang dahilan bakit tinatarget si Chen Fei. Ano nang gagawin natin? Hindi ba? Titingin lang ba tayo habang papatayin ang direktor? Hindi. Sasama ka sa akin. Sakto, ang alitan ko sa pamilya Chiao. Panahon na para tapusin na. Ang pamilya Limula Kyoto, nagpadala ng Jede at Agete bilang regalo. Naway pagpalain ang ating matandang ninuno, kagalakan na parang silang ang daga. At mahabang buhay na katulad ng bundoknan. Maraming salamat. Hahaha. Lolo, Apo, nagpadala si Xiao Tian ng napakalaking regalo. Aba, Tian, ano ito? Lolo, kamakailan lang po. Hindi ba gusto ninyong tumapak sa ranggong Grandmaster? Ang babaeng ito ay napakabihirang makita sa 1,000 taon. Suanyin body. Kung makuha ninyo ang kanyang kuwanyin, tiyak na magiging isang malaking Grandmaster kayo. Hahaha. Ayos naman. Nasaan siya? Lolo, huwag magmadali. Papunta na ang tao sandali lang. Ay nako. Hindi nagmamadali. Hahaha. Mabuhay ang ama, congrats. Kapag umabot kayo sa ranggong Grandmaster, muli nitong usbong ang pamilya Xiao ng 100 taon. Mahusay. Tila. Noon, tamang pagpili natin kayo ang magmamana ng pamilya. Ama nga. Lolo, sobra po ang papuri ninyo. Si Xiao Chen ay nag-alay sa paglibing ng ating ninuno. sino ang mayabang na ganito? Nangahas na manggulo sa handog ng pamilyang Xiao. Bakit parang pamilyar ang pangalang Xiao Qian? Siya ang matagal nang nawawalang panganay na ginuo ng pamilyang Xiao. Hindi siya patay. Mahabang tapang, Xiao Chen. Nangahas kang bastusin ang ating lolo. Bakit niya karapat dapat tawaging ninuno? Kung hindi dahil sa iyo noon, pinapabayaan mo ang mag-ama nilang iyon. Bakit namatay ang mga magulang ko? Gago. Sinasabi mong hindi patas ang ginawa ko. Ang babaeng nasa tabi ni Lolo. Siya ang Tuanyin body. Isang half-step Grandmaster. Ete, huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Suanyin body. Say. Xiao Chen. Ngayon, ibigay mo ang babaeng kasama mo. Ihandog mo siya sa akin. Pwede kitang payagan makabalik sa Xiao family. Lolo. Kapag sira ang ulo, sira ang lahat. Pareho tayong miyembro ng Xiao family. Kung may ganong lolo, nakakahiya. Mababang tao. Ang kilos ng matandang pinuno. Hindi mo dapat husgahan. Lolo, patayin ninyo siya. Mananatiling sa iyo ang Kuanyin body. Xiao Chen, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay mo ba o hindi? Ano kung hindi mo ibibigay? Buhay ng 100 taon. Hindi man umabot sa Grandmaster. Ginugol mo ba ang 100 taon mo para maging aso? Anong kapal ng mukha mo? Nangahas kang insultuhin ang lolo. Sinabi ko, ano ngayon? Magaling. Matagal na. Wala pang nangahas insultuhin ako. Hahaha. Sige, ngayon, titignan natin. Sino pa nang makakapagsagip sa'yo? Walang duda, mamamatay siya. Ganito lang ba ang kapangyarihan ng ating ninuno? Isa ka ring half-step Grandmaster. Siguro nga. Matanda na. Dapat na sana nasa kabaong ka na. Tigil ka na sa paglaganap ng pinsala. Paano possible yan? Paano maatalo ang ating ninuno? Baka ek ito. Lumang tao, dahil pareho kayong Xiao. Hindi kita papatayin. Piliting mong paglutuan si Xiao Chan na lumuhod. Lumuhod ka, humingi ng tawad sa mga bata ng orphanage. Managinip ka lang. Ako ang tunay na young master ng pamilyang Xiao. Paano ko gagawin yan? Lumuhod sa mga ulilang bata. Ikaw. Salbahe ka. Hindi ka talaga tao. Lahat sila mga bata. Xiao Yuan, dali, hanapin si Lord Dujiang. Si Lord Duai, ang kaliwat ka ng kamay ng East Sea War God. Kapag nandyan siya, siguradong madadakip natin ang halimaw na to. O Sage, ama, pupunta ako ngayon. Du Jiang. Delikado, Xiao Chen. Si Du Jiang ay isang Grandmaster. Matapang. Walang awa. Lakas niya, lagpas sa karaniwang Grandmaster. Hindi kami makakatalo sa kanya. Akala mo kaya ng isang Grandmaster na protektahan ang pamilyang Xiao? Hindi ganoon kadali. Ang laki ng bibig mo. Du Jiang. Hindi ka ba luluhod at magmamakaawa sa harap ko? Karapadaan ka ba na ako ang humingi ng awa? Ginoong Du, sinadyang guluhin ng binatang ito ang salusalo. May intensyon siyang saktan ang iba.
Hinihiling namin, Ginoong Du, patayin ninyo ang lalaking ito. Lolo Xiao, huwag kayong magalala. Sisiguraduhin ko. Dakpin ko siya. Bilang sundalo ng Huago, hindi mo kayang kilalanin ang tama at mali? Si Beifeng, talagang pinalaki niya ang mga tauhan na parang aso. Inaapi mo ba si Beifeng? Ginoong Du, pakiusap, patayin ninyo ang pesteng ito. Hindi ka ba masaya kanina? Patayin mo na ako kung kaya mo. Ikaw. Walang hiya. Wala kang paggalang sa akin, bata. Bilang isang general ng Huago, naglalakas loob kang takpan ang salarin? Ano ang ginawa ko? Kailangan mo pang panghimasukan. Tinatakpan mo ang salarin. Pinapabayaang mamatay ang tao. Hindi ka karapat-dapat maging general ng Hua. Inakala mong pwedeng insultuhin ang sarili ko. Ngayon, yoskin na kita at huhugutin ang buto mo. Bubuuin ang katawan mo. Said, ngayon, para sa War God, tuturuan kita ng leksyon. Karapat-dapat ka pa ba? Finger strike na kapangyarihan. Sino ka ba talaga? Ako ang guzu ng Yao Shengu. Guzhu ng Yao Shengao. Sabi nga kahit ang War God. Ginagalang siya ng 3 hakbang. Yun bang misteryosong dragon? Ang kinikilalang top na dalubhasa sa medisina at digmaan, Yao Shengu. Tumahimik ka. Akala mo ba, pwede kang magpakilalang guzu ng Yao Shengu? Kung ayaw mong magsabi ng totoo, ako mismo, pipilitin kitang magsabi hanggang sa umamin ka. Akala mo lang. Hey, Ganito lang si Du Jiang. Lord Du Jiang. Xiao Chen, ikaw ba talaga ang guzu ng Yao Shengu? Ate, kailan pa ako nagsisinungaling sa'yo? Akala ko ba inatak mo si Lord Du Jiang ng palihim? Paninira ng atek. Ang basura na yan. Kayang-kaya kong supilin gamit ang isang kamay. Patay ka na. Sumuway ka sa nakatataas. Kapag nalaman ito ng Ginoong War God, matitikman mo ang kaparusahan. Sama-sama. Dakipin siya. Sino ang maglakas loob? Xiao Chen, kung gagalawin mo ang apo ko, hahahatiin kita. Kalaga. Xiao Chen, huminto ka. Napanakit ni Xiao Chen si Ginoong Du. Ibig sabihin, kinakalaban niya ang War God ng Silangang Daga. Hua Country, hindi na kayo makakatayo. Alaga. Dalhin ninyo siya rito. Gusto kong makita. Sino ang sinusuportahan niya? Tatay, awagin mo agad ang Ginoong War God. Dahil sa relasyon natin sa pamilya Lin, tiyak na tutugon ang Ginoong War God. Ipagtatanggol niya tayo. Paparating na ang Ginoong War God. Xiao Chen, patay ka na ngayon. Kung tutulungan kayo ni Bai Feng, kayong mga hayop, tumutulong kayo sa pang-aapi. Kung ganoon, ang posisyon niya bilang War God ay wala ng kabuluhan. Kung mga haskang insultuhin ang Ginoong War God, mapapausahan ka. Kung hindi ako nagkakamali, noong panahon iyon, ang pamilyang Xiao, isa siyang top na malaking pamilya. Kahit si War God nagpapaangat sa kanila. Bakit pag napunta sa inyo, parang nagiging kahabag-habag na? Kailangan pa nila ng ibang taong sumuporta. Ano ba ang alam mo? Noon, kung hindi dahil sa tatay mo, na umay sa mga taong hindi dapat tanggihan, aabot ba ang pamilyang Xiao sa ganitong kahinaan? Ano ibig mong sabihin? Hindi ba ikaw ang pumatay sa tatay ko? Noong panahon niya, ama mong isa sa mga top ng Zongxi. Bakit ako paapatay sa kanya? Sabi mo, paano namatay ang tatay ko? Sino ka ba? Bakit ko sasabihin sa iyo? Tigilan mo. Sabi mo, hindi pwede sabihin. Kung masabi namin, tapos na ang pamilyang Xiao. Ito ang Dongfang family. Noong panahon niya, na ipagkamaling mag-aaway sa Dongfang. Pinadala ng Dongfang ang mga tao nila para salakayin ang tatay mo. Sa huli, kinubos nila ang kanyang lakas, inalis ang kanyang cultivation. Tapos sinamantala ninyo iyon para magpasiklab ng malaking apoy. Pinatay ninyo sila gamit iyon. O hindi? Said, Kung ganoon, wala nang ang dahilan para magpatuloy ang pamilyang Xiao. Anong balak mo? Pakawalan mo ang anak ko. Dumating na ang East Sea War God. Dumating na si Xiao Chen, War God. Ano nang gagawin natin ngayon? Ete, huwag kang matakot. Narito na ang War God. Xiao Chen, this time hintayin mong mamatay ka. Magandang araw, War God. Bakit ninyo ako tinawag dito? War God. Nilabag ng batang ito ang piging. Nang saktan pa niya si Lord Du. Ngayon dinidika pa ang apo ko. Napakasama niya. Naway kumilos ka, War God. Lipulin mo siya. Paano? Gagawin mo bang saktan ako? War God Beifeng, bumabati sa Guju. War God. Nagkakamali kayo, hindi kamo. Tama. Ikaw ang tinawag namin. Bakit para siyang War God? Sino ba talaga siya? Bakit siya ang binibigyan ninyo ng ganitong paggalang? Kung kayo ang tumawag sa kanya, ano ang balak ninyo gawin? Du Jiang, War God. Naito si Du Jiang. simula ngayon, at tanggalin ang titulong general mula sa iyo. Ibinaba bilang karaniwang tao. Si Xiao Tian, napakasamang sala. Nangangahas at akihin ang Guju ng Yao Shengu. Dakpin. Tatay. Tulong. Ayoko mahuli. Ang mga pamamaraan ni Bai Feng. Hindi ko matiis. Bai Feng, pakiusap. Patawarin mo ang anak ko. Dapat sa Guju ka humingi, hindi sa akin. Xiao Chen, kahit paano ako pa rin ang iyong ikalawang tiyuhin. Si Xiao Tian ang kapatid mo. Pakiusap. Pakawalan mo siya.
Noong araw, bakit hindi ninyo pinakawalan ang mga magulang ko? Kung hindi mo ito maayos, ako na ang bahala. Dakpin. Tatay, iligtas mo ako. Lolo, iligtas mo ako. Tulong! Xiao Chen, Paano mo nagawa iyon? ang Dongfang family na sinasabi nila, ano ba talaga ang kanilang pagkakakilanlan? Ang Dongfang family ay isang lihim na angkan. Masasabi mong nakakatakot sila. Paano yan? Ang Dongfang family ay mga inapo ng dating emperador. Sinasabi na, may mga miyembro na nasa Immortal Realm. Lahat ng maharlikang pamilya sa Huaguo, pag narinig ang Dongfang, hindi sila natatakot. Ginagalang na pinuno, mas mabuti huwag muna kayong. Kahit immortal, anong magagawa niya? Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Kung hindi, wala nang dahilan para manatili ang pamilyang Xiao. Ang pinuno ng Dongfang family, Dongfang Batu. Noon, puno siya ng sigla at ambisyon. Gusto niyang sakupin ang lahat ng pamilya sa Huaguo. Sinong kututol, papatayin niya. Nang dumating sa pamilyang Xiao, ang tatay mo, Xiao Wudi, gamit ang paraan na sabayang pagkalipol. Nasugatan niya ito. Pagkatapos, naglaho na siya. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng banta. Sinabi niya, hindi niya palalambasin ang tatay mo. At lahat ng miyembro ng angkan na ito. Mabuti, gaganti talaga ako. Saan si Dentao? Dali, dalhin ninyo si Dian Tao ito. Dian Tao. Ikaw ay, Si Chen Fi. Dian Tao. Dian Tao. Okay lang si Dentao. Hindi ito lugar para mag-usap. Iwi muna namin si Dentao. CJ. Jinong Beifeng. Si Xiao Chen ay miyembro rin ng pamilyang Xiao. Pwede pa nating ayusin ang relasyon. Pwedeng palambasin mo kami ngayon. Dahil pareho kang Xiao, hahadlangan ko lang ang lahat ng iyong ugat, hindi kita papatayin. Mula ngayon, tatanggalin ang pamilya Xiao sa buong Hua Country. Sumunod kami, alisin ang pangalan ng pamilya Xiao. Dongfang Batu. Xiao Chen, nandito na ako. Xiao Chen, ikaw ba anak ni Xiao Wudi? Hindi pwede. Noong araw pinaputok ko si Xiao Yuan. Namatay lahat ng tao ng pamilya Xiao. Paano may nakaligtas? Kahit yang yaya na tumakas. Inayos ko, pinapatay din siya. Siguradong siya ang yaya. Saan niya ka inilagay? Inilayo niya ang mga tao namin. Tama na ba ang paliwanag mo? Tama na, mamamatay ka na. Matagal ka nang nag-ehersisyo, pero hanggang ngayon nasa pseudo Tianrenjing ka pa rin. Tunay ngang ordinaryong tao ka lang. Xiao Chen. Baka sa labas hindi kita kayang hawakan. Pero dito, ito ang lihim na sambahayan ng Dongfang. At ito ang Dragon Vein ng aming Hua Country. Asama ang kapalaran ng tahanan namin ng Dongfang. Kamatayan mo na ito ngayon. Teka, bata. Ngayon ako ay nasa Tianrenjing na. Hindi ka pa rin tumatapat. Lumuhod ka at magmamakaawa. Tianrenjing, ano ba naman kung ganoon? Hindi rin iyan basta-basta, umaasa pa rin sa panlabas na bagay. Akala mo natatakot ako? Yan lang ba ang kaya mo? Kung di ka matatalo ng Tianren Realm, magiging tiyan mo ako. Patay ka na. Ang kasamaan di mananaig. Ikaw ang pumatay sa ama ko. Kahit maging tiyan mo ka, hindi mo maiiwasan ang kamatayan. Hahaha. Akala mo ang lakas mo, makakaapekto pa sa akin? Mamatay ka. Hindi ako matitinag ng armas. Bakit kanina ang yabang mo? Hindi ka na makalaban ngayon? Kung mawawala ang Tianren level mo, hindi mo na ito mapapanatili. Ang kapangyarihan ng dugo mo. May tapang ka ba? Mukhang tama ang hula ko. Kapag naputol ang Dragon Vein, hindi mo lang mapapanatili ang kapangyarihan ng iyong dugo. Mamamatay ka rin dahil magwawala ka. Mula ngayon, ang nakatagong Dongfang family ay hindi na muling usbong. Tapos na, ikot ng sanhi at bunga. Mula ngayon, wala ng Dongfang family. Tatay Xiao Chen. Gutom na kami. Ay, mabuting bata. Bibibigyan kita ng manok na hita ngayong tanghalian. Tara, maglaro ka. Sino naman ang turn ngayon? Magluto na kayong pagkain para sa mga bata. Ikaw lang ang tamad. Lagi mong sinasabi kagagaling mo lang. Pero hindi ka naman talaga gumagawa. Ngayon, kung maniniwala ka pang tamarin, kung ulit kang papasok sa kwarto namin. Magtrabaho ka. O sige, gagawa na ako, gagawa na. Xiao Chen. Guro, bakit ka nandito? Bakit hindi ka tinatanggap? Siyempre welcome ka naman. Guro, ang gwapo mo. Ang ganda mo pa. Ang astig mo. Sobrang paghanga ko sa'yo, sobra talaga. Amang hawa ka na. Bilang iyong guro, dumating ako ngayon dahil may hinihingi. Kailangan kita para tumulong. Sige, sabihin mo lang, guro. Kung papasukin mo ako sa apoy o sa mapaslang man ako, gagawin ko kahit ano. Alam mo, ang aking maestro, gusto niyang tapusin ko ang isang mundanong bagay. Ang huling misyon ko. Yung kailangan kong gawin, magkaanak.
Guro, hindi puwed to.